Hinihiling ng host na magtakip ng mata ang lahat. Kanino dama po ang kamay ng host? Siya ang huling werewolf. Pinili ng host si Kuya bilang werewolf. Dahil dito, nakangiti ng malaki si Kuya, at ang pangalawang lobo, ang traidor na nanalo, ay paghahatian ang $250,000. Ngayon, hinihiling na tanggalin ng lahat ang takip sa mata. Agad na nagsimulang umarte si Kuya, tumitingin sa kaliwat kanan. Nagpapanggap na naghahanap ng werewolf. Ang mabubuting tao ay hindi alam kung sino ang werewolf, at hindi rin alam kung ilan ang mga aswang. Ang aswang ay maaari pang hikayatin ng isa sa mga mababait, na maging kakampi nila pagkaalis ng host. Nag-umpisa ng magtalakayan ng lahat dahil ito ang unang beses na nagkita-kita sila. Tinaas niya ang kanyang ilong at sinabing napakahusay ng kanyang pandinig. Narinig niyang huminto ang host sa kanyang kaliwa. Ang ibig niyang sabihin, maaaring aswang ang asawa. Nararamdaman ng asawa na talagang hihikayatin siya ng mga aswang na sumama sa kanila. Kahit ano paman, iniisip na ng lahat na isa siyang lobo. Yang nagpa-nose lift na yan, walang tigil pa ring sinusuri at kinukulit yung asawa. Sigurado raw siya na yung asawa ng kuya ang tunay na lobo kaya hindi na kailangang gumawa ng kahit ano. Kasi hindi niya kailangang magpausbong ng pagkakasalungatan sa mga mababait. Dahil ginagawa na lahat yan ng nagpa-nose lift. Yung trio na may babaeng puti ang buhok, pinaghihinalaan yung matanda. Kasi narinig daw ni Tanga na hinihingal yung matanda sa tenga niya. Siguro dahil excited na napili siyang maging lobo. Hindi alam ng tatlo na ang kapatid nilang kasama sa grupo ang tunay na lobo. Sinimulan na ng lahat ang unang misyon para sa araw na ito. Kailangan nilang magtulungan at buuin ang isang larawan. Isang higanteng puzzle sa malamig na tubig. Ang misyon ay buuin ang lahat ng piraso, para mabuo ang tamang hugis. Para matulungan sila na maintindihan kung anong hugis, may isang puzzle, na nakatago sa isang bote sa damuhan. Pagkatapos mabuo ang puzzle, sindihan ang kagamitan na nagbubuga ng apoy. Pagkatapos matanggap ang misyon, nagmadali ang lahat na magsuot ng diving suit. Bago sila umalis, nakita pa nila ang isang bagay na tinatawag na anteng-anteng. Ang anteng-anteng ay nakalagay sa loob ng dalawang kalasag, isang kalasag na nakalagay sa ilalim ng lawa at isang kalasag sa lupa. Ang manlalaro na makakakuha ng anteng-anteng ay makakaiwas sa isang atake ng werewolf sa larong werewolf ngayong gabi. Gayunpaman, hindi pa tapos ang lahat. Isang grupo ng mga gwardya ang sumugod at ginapos ang lahat. Kailangan nilang tapusin ang misyon habang nakagapos. Ibig sabihin, kailangan nilang kalagan ang kanilang sarili, at kung sino ang makakalag ay tutulungan ng iba. Sa puntong ito, nadapa ang Tanga dahil sa pagmamadali. Gustong-gusto niyang makuha ang anteng-anteng. Tagapagligtas sa lupa, wala siyang pakialam kung sino ang mabuti. Ang layunin niya ay mabuhay lang hanggang sa huli. Ang makasariling aksyon na ito ay nagdulot ng pagkadismaya sa lahat ng manlalaro sa babaeng yun. Samantala, si Kuya Saging at ang iba pa ay umakyat. Sumakay ang bangka sa gitna ng lawa. Bago pa man makasakay si Lolo Gulo, nadulas pa siya. Balak ng lalaking malakas na isa-isang dalhin ang mga pyesa sa pampang. At ang panganay na werewolf ay nasa gitnang posisyon. Sa aksyon na ito, gusto niyang bumuo ng imahe ng isang mabuting tao. Masipag at matyaga habang ang ibang miyembro naman ay umaakyat sa pampang. Naghahanap ng tamang puzzle, habang ang iba naman ay naglalaan ng oras. Para kalagan ang mahinang lalaking ito, kabaliktaran naman si Mr. Banana na sumisid sa tubig. Gusto niyang manatiling positibo at maging tagapaggabay pa nga ng grupo. Matapos ang ilang pagtutulungan, nang makita ang anteng-anteng sa lawa, ang pagkakaibigan ng mga taong nasa bangka ay naglaho. Si Mr. Hatang nanguna sa paglangoy para makuha ang anteng-anteng. Napansin din ni Mr. Bad Hair na ito ang anteng-anteng. Sa wakas, dapat nang sundan ang agawan ng anteng-anteng sa lawa. Sunod-sunod itong nakuha ni Kuya na may sombrero at ni Kuya na may sakit sa buhok. Walang nag-akala na mahigit 300 bote sa pampang ang nabuksan na pero hindi pa rin natagpuan ang larawan. Buti na lang at may nakahanap din sa wakas ng larawan. Pinasa-pasa ng mga tao, sinasabing ang pinagtagpi-tagping larawan ay isang kalasag. Salamat sa gabay sa lawa. Ang lahat ng mga piraso ay natipon na. Ngayon, mayroon lamang silang 10 minuto upang tapusin ang pinagtagpi-tagping larawan. Pero ang tatlong taong nakatayo sa ibabaw ng tabla ay nagbigay ng iba't ibang utos. Kaya nagkagulo-gulo ang grupo at wala pang 4 na minuto ang natitira. Ngayon, kahit ang pangkalahatang hugis ay hindi pa tapos. Buti na lang, sa huling 15 segundo, hindi na nagtalo ang grupo. Sa halip, nagtulungan silang tapusin ang puzzle.
Tapos na. Umakyat na sa pampang ang lahat ng miyembro at sinindihan ng fuse. Sa gayon, nakumpleto ang unang misyon at nadagdagan ng $30,000. Sa kabuuan, ang mga taong may anteng-anteng ay ang mga tanga. Ang bilis ng oras, gabi na naman para kay Kuya Sombrero at Kuya Tirentas. Kailangan ng mag-recruit ng miyembro ang mga aswang. Si Miteo, si Kuya Sombrero ang target niya. Si Kuya naman, dinala niya ang taong gusto niya sa isang pribadong lugar para kausapin. Para magtagumpay siya, kailangan niyang gawin ang lahat. Ang asawa naman, ginagamit niya ang kanyang pagiging mahina para makuha ang tiwala ng iba. Samantala, si ate, 2 beses nang nagwagi sa ibang programa. Nagsimula nang tumunog ang kampana ng hating gabi. Kailangan nang bumalik ang lahat sa kanilang mga silid. Mag-uumpisa na ang 2 malalaking lobo. Ito na ang oras para magkakitaan ang 2 aswang. Magtutulungan para unang hilahin ang mga aswang. Pareho silang hindi nakakakuha ng atensyon. Kaya kailangan nilang maghanap ng isang grupong lobo na mas halata para gawing panangga. Ang tanga ay talagang magandang pagpipilian. Nakita ng lahat na basta-basta siyang kumuha ng anteng-anteng. Pagkatapos ng talakayan, isinulat ni Kuya ang pangalan ng kasamahang lobo sa papel. Pagkatapos ay pinakiusapan ng host na lihim na magpadala ng imbitasyon. Malalaman lang ng alalay na lobo kung sino si Kuya Aswang kapag nagkita sila bukas ng gabi. Ang huling misyon ngayong gabi ay pumili ng isang taong papatayin. Madilim ang buwan at malakas ang hangin, tamang-tama para gumawa ng masama. Pinatay ng 2 werewolf si Kevin dahil siya ang pinakamahinang tao. Bukas, kapag natuklasan ng lahat na patay na si Kevin, tiyak na maguguluhan sila. Pwede ring tanggalin si Fatty, dahil napanood niya ang programa ninyong dalawa, kaya naiintindihan niya kayo. Pagkatapos nilang mag-usap, isinulat ng panganay ang pangalan ng taong gusto niyang kagatin. Ang pagpatay na ito ay tiyak nagigimbal sa lahat. Ang host ay tumanggap ng sobre ng assassin para isagawa ang misyon. Kinabukasan, ang mga nakaligtas ay magtitipon sa dining hall. 2 malalaking lobo lang ang nakakaalam kung sino ang namatay. Hindi nagtagal, nagtipon na ang lahat. Ang asawa, mula sa mabait na tao ay naging aswang sa isang gabi lang. Sa huli, si Mr. Banana, MS, Chubby, at Kevin na lang ang wala pa. Buhay pa si MS, Chubby at Kevin. Sa huli, nakagat ng aswang si Mr. Banana. Dahil naramdaman ng 2 malalaking lobo na masyadong malakas si Mr. Banana. Kaya ang larawan ni Kuya Saging ay ibinagsak sa lupa ng walang awa. Ipinahayag ng host na ngayong gabi, ang mga mabubuting tao ay maaaring palayasin ang pinaghihinalaang pinakamaraming lobo. Hinanap ni Kuya Lobo ang kanyang asawa para kausapin. Hindi siya nagmadaling ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa halip, inoobserbahan niya ang ekspresyon ng kanyang mga kasamahang lobo. Ang misyon ngayon ay hahatiin ang lahat sa 3 grupo. May ginto na nagkakahalaga ng $20,000 sa isang bukid. Ang bawat koponan ay may iba't ibang ruta papunta sa minahan ng ginto. Sa daan, may mga tanong na may kaugnayan sa mga nakakandadong kahon. Ang mga susi na nasa mga scarecrow ay magbubukas ng kaukulang kahon para makapagpatuloy kayo. Kung sinong team ang unang makarating sa minahan ng ginto, mas maraming ginto ang makukuha nila. Bukod pa rito, may 3 anteng-anteng sa bukid. Pagkatapos marinig ang pagpapaliwanag ng misyon, nagmadali ang lahat na umalis. Ang unang tanong ay kung kaninong opinyon ang mas pinahahalagahan nila. Pagkatapos sumagot, nagpatuloy sila sa paglalakbay, kahit pabinuhat nila sa balikat nila si Marcus na scarecrow. Malinaw na pinili rin ng Red Team si Marcus dahil sa malaki niyang impluensya, kaya iniisip ni Mocho na maaari siyang maging target ng asasinasyon. Samantala, si Marcus na binabanggit nila ay ang bayaw. Mukhang napakaligtas. Ang pagtakbo papunta sa minahang ito ay nakadepende ng malaki sa lakas ng katawan. Kahit ang 80 taong gulang ay sumusugal at tumatakbo sa unahan. Ang pangalawang tanong ay sino ang pinakapaboritong manlalaro. Hindi nakakagulat, pinili ng parehong Red Team at Blue Team si Diontay, hindi si Fatty. Ang maling sagot ay nagresulta sa hindi pagbubukas ng kahon ng parehong team, at kailangan nilang tumakbo pabalik para kumuha ng ibang scarecrow. Ngayon, nangunguna na ang Team Yellow. Sa ikatlong tanong, sino ang kailangang magpahayag pa ng opinyon? Si Kuya ang naging sentro ng diskusyon dahil lagi niyang sinasadya, nabawasan ang kanyang presensya para maging isang werewolf. Tahimik siyang nananakit, kaya, pinili ng 3 grupo si Kuya bilang strawman. Sa huli, ang Team Yellow ang unang nakarating sa parang. Sa mga strawman na ito, 10 ang nagtatago ng ginto. Sa mga strawman na may sombrero, 3 ang nagtatago ng mga anteng-anteng.
Tumakbo si kuya papunta sa strawman na may sombrero. Gusto niyang kunin ang mga anteng-anteng para magpanggap na siya ay mabait. Samantala, si Ate Braids ay interesado lamang sa ginto. Kapag dinala ang gintong bar sa host, makakatanggap ng bonus. Ang dalawang natitirang team ay isa-isa ring dumating. Ang matanda ay naglakas loob na pumunta rito para sa anteng-anteng. Gusto niyang mabuhay ng isa pang gabi. Ang tandang babae ay inuuna ang purong ginto. Pero kung may anteng-anteng, siguradong hindi niya ito papalampasin. Sinusubukan pa rin ng kuya na hanapin ang anteng-anteng. Sa wakas, natagpuan niya ito. Mas lalo nitong pinatibay ang imahe niya bilang mabuting tao. Sa huli, nakatanggap sila ng $16,000. At ang kuya lang ang nakahanap ng anteng-anteng. Sa pagtatapos ng araw, lahat ng manlalaro ay nagtitipon sa mesa ng pagpupulong. Ngayon, kailangan ng mabubuting tao na mag-usap para tanggalin ang isang taong pinaghihinalaan nila. Posibleng ang pinakaasong lobo. Si CBO ang unang nagsabi na siya ay mabuting tao. Ngunit sinabi naman ni Chika na si CBO ay lobo. Sumagot si Sinanang Wei. Sinabi niya na kaninang umaga, sinabi ni CBO na siya ay lobo. Bigla, si CBO ang naging sentro ng atensyon ng lahat. Bukod pa rito, si NG Gia ay naging pinaghihinalaan din. Ang dahilan ay hinihingal siya, maaaring dahil napili siya kahapon bilang lobo kaya kinakabahan. Ang matanda ay maipaliliwanag lamang na siya ay may hika. Mula pagkabata, ang matanda ay palaging ginigipit ng matanda. Sa paningin ng matanda, walang magandang politiko. Hindi napagtanto ng matanda na naglalaro siya ng emosyon. Ngayon, ang matanda at si Taba na lang ang nominado. At wala silang tunay na ebidensya na hindi sila werewolf. Sa huli, si Mahina ay bumoto kay Taba. Ito ang kahulugan ng kasabihang ang baril ay bumaril sa nangungunang ibon. Binoto ng babaeng maitim ang buhok ang matanda. Dapat binoto ng kuya ang mataba dahil siya ang tunay na lobo. Ngayon, ang mataba ang target ng lahat. Nakita nating halos lahat ay bumoto sa mataba. Wala rin siyang magawa at hindi niya alam kung bakit siya ang naging sentro ng atensyon ngayon. Sa kabilang banda, binoto naman ng mataba ang ate. Ang ate pa mismo ang nagpakalat ng pangalan ng mataba. Naalis ang mataba dahil din sa ate. Sa huli, ang kawawang mataba ay umalis sa laro. Bago siya umalis ng kastilyo magpakailanman, iginiit niyang isa siyang mabuting tao. Nagdulot ito ng sakit ng ulo sa lahat ng natitirang mabubuting tao. Ang pagtatapos ngayong gabi ay isang malaking pagkabigunang kampo ng mabubuting tao dahil ang botong ito ay nagmula sa sikolohiya ng karamihan. Ngunit pagkatapos nito, nagsimulang maghinala ang bayaw sa kanyang nakatatandang kapatid. Dahil hindi nagpahayag ng opinyon ang kanyang nakatatandang kapatid. Sa pagpupulong, tanging ang tunay na werewolf lamang ang naglilimita sa atensyon ng iba sa kanya. Tumunog ang kampana na naghuhudyat ng ikalawang gabi, magkikita na ang tatlong lobo. Gulat na gulat ang asawang lobo nang makita niyang ang kakampi niya ay ang kanyang kapatid. At iminungkahi ng nakatatandang kapatid ng asawang lobo na patayin si Mr. Sakitin. Kung mayroon siyang pisikal na gawain, makakakuha siya ng anteng-anteng. Iminungkahi ng nakatatandang kapatid na patayin ang mga taong maaaring makatuklas sa kanila. Halimbawa, ngayong gabi, naghinala ang bayaw niya sa kanya. Mapanganib din ang mistanga dahil siya yung taong hindi magdadalawang isip na gumamit ng kahit anong paraan para manalo. Pagkatapos nilang mag-usap, isinulat ng tatlong lobo ang pangalan ng kanilang target sa Death Note. Pagkatapos ay lumabas sila at ibinigay ang sobre sa host. Sa gayon, nakumpleto ng mga lobo ang kanilang pangalawang pagpatay. Sa ikatlong araw, ang mga nakaligtas ay magtitipon sa kantina. Labis na nag-aalala si ate tungkol sa pagiging biktima ng bayaw niya. Dahil naging maganda silang magka-partner noon, sa ngayon, may apat pa ring hindi dumarating, ang asawang lobo, ang tanga, ang lalaking may sakit sa buhok, at ang bayaw. Sa wakas, pumasok ang grupo ng mga nakaligtas. Kinagat ng aswang ang bayaw dahil pinagdudahan niya ang panganay kagabi. Kung hahayaan nating mabuhay ang bayaw, siguradong mahahanap niya ang tunay na aswang. Napilitan si ate na makipagkaibigan sa ibang mababait na tao. Labis itong ikinagalit ni ate. Kailangang hanapin ang lobo sa pagkakataong ito, ayon sa host. Ang misyon ngayon ay gagawin sa gabi. May isang araw ang mga mabubuting tao para mag-usap ng sarilinan. Sabihin ang pinaghihinala ang target. Katulad ng hipag, nagsimula siyang maghinala sa kanyang bayaw.
Pakiramdam niya, masyadong maingat at tahimik ang kanyang bayaw sa paglalaro. Sa sitwasyong ito, siguradong hindi kayang ipagtanggol ng asawang lobo ang kanyang bayaw. Dahil lalo lang siyang pagdududahan ng iba. Itinaas niya ang kanyang ilong at pinaghihinala ang lalaki ang pinuno ng mga lobo. Kaya ngayong gabi, sa pagpupulong, pag-usapan natin ang mga lalaki. Dahil daw tunay na lobo siya kaya nag-aalala ang kuya. Pakiramdam niya lagi siyang tinititigan nung babaeng nagpa-noselift. Pagdating ng gabi, pumunta ang lahat sa isang madilim na sementeryo. Ang misyon nila ay maghukay ng ginto sa mga libingan. Para makahukay ng ginto, kailangan nilang hanapin ang martelyong bakal na nakatago sa sementeryo. Sa mga libingang ito, may 3 libingan na nagtatago ng anteng-anteng. Ang anteng-anteng na magagarantiya na hindi sila kakagaitan ng lobo. Ngayong gabi, ang patakaran ay sa tuwing matatamaan ng ilaw ang isang manlalaro, tanggol siya. Agad-agad, ang lahat ay mabilis na nahati sa 2 grupo. Ang unang grupo ay pumasok sa field para maghanap ng ginto. Ang matandang inutil ay nahuli ng ilaw. Hindi pa siya nakakatagal sa field ay natanggal na. Ang pangalawang grupo ay nagtalaga ng isang tao para palitan ang posisyon niya. Kailangan nilang mahanap ang martilyo na bakal para mabuksan ang libingan. Sa kabilang banda, nakuha na ni Kuyang may sombrero ang martilyo na bakal, at paulit-ulit niyang pinukpok ang libingan. Sayang, hindi pa siya nakakakuha ng ginto. Nazilawan na si Kuyang may sombrero. Kapag may natanggal, may pumapalit ulit sa field. Pero wala silang nakitang kahit katiting na ginto. Napansin niya ang pattern ng paggalaw ng ilaw, pero walang nakinig sa kanya. Hanggang sa malapit nang maubos ang oras, pinayagan ng mga mababait na siya ang mag-utos. Tumayo siya sa tabi at inutusan ang kanyang mga kasamahan. At nakita niya ang isang kahoy na maso. Magkakasama nilang sinira ang libingan, at sa ganoong paraan, matagumpay nilang nakuha ang ginto. Ang kanyang katayuan sa mga mababait ay lalong tumaas. Sa totoo lang, walang nagduda na siya ay lobo. Pati yung ate, nakakuha rin ng agimat. Pagkatapos, mabilis na napuno ng grupo ng mga tao ang isang sasakyan ng ginto. Sa pagkakataong ito, mahina siyang hindi sinasadyang nahuli ng ilaw. Siya ay naging bayani ng misyon na ito at umatras. Umatras sa kaluwalhatian. Si Peter ang nakahanap ng pangalawang agimat. Sa pagkakataong ito, ang ikatlong libingan na naglalaman ng agimat ay binuksan din. Ayaw ipaubaya ng tanga ang agimat sa iba. Kaya nakipag-agawan siya ng husto sa babaeng mahaba ang buhok. Sa pagtatapos ng laro, nakahanap ang grupo ng $20,000 na ginto. Ang agimat ay napunta sa kamay ng tanga. Si Peter at ang nakatatandang kapatid na babae ngayon ay kabilang sa 3 lobo. Ang nakatatandang kapatid na babae ang unang pinaghihinalaan ng mga mababait. Pinaghihinalaan ni Kevin na ang makasariling tanga ay lobong si Peter. Sinabi niyang hindi nag-aatubili ang tanga para makuha ang agimat. Isa lamang siyang mabait na natatakot mamatay. Ang asawang lobo ay tumakbo para iparating ang balita sa nakatatandang kapatid na lalaki. Ipaalala sa kanya na pinagdududahan ng mga mababait si kuya. Si tahimik, sa pagkakataong ito, ang pagpupulong ng lahat ay sa wakas nagbukas. Ito ang nag-iisang pagkakataon para sa mga mababait na alisin ang lobo. Si Mahina ang unang umatake kay kuya. Ang pagdududa kay kuya ay ang lobong nagtatago ng kanyang sarili. Ang masasabi lang ni kuya ay mabagal siyang mag-init. Ang pagtahimik niya ay hindi nangangahulugang siya ang lobo. Nagsalita ang matandang babae at sinabing kung lahat ng mabubuting tao ay mananahimik tulad niya, paano mahahanap ang lobo? Naniniwala naman ang lalaking may tirentas na buhok na mabagal lang mag-init ang kanyang kuya. Ang pinaghihinalaan niya ay si Marcus dahil narinig niyang tinakpan ni Marcus ang bibig niya nang malaman niyang nasaktan ang kanyang hipag. Akala ni kuya, nasaktan ni Marcus ang isang tao kaya nakukonsensya siya. Pinaghihinalaan din ni ate si Marcus, dahil nang makita niyang natanggal si ate Biao, na mabait, si Marcus, ay gumawa ng isang kilos ng pagdarasal. Sa sandaling ito, tumawa si Marcus. Ipinaliwanag ni Marcus na tumatawa siya dahil natutuwa siya sa larong werewolf. Pagkatapos ay mabilis niyang ibinaling ang atensyon ng lahat kay MS, Boba. At ikinalulungkot ng babaeng mahaba ang buhok na ang paninisi sa iba, ay nagpapamukha sa kanya na mas parang lobo. Dapat sabihin na si Marcus ay isang mabuting tao ngunit naglalaro na parang lobo. Samantala, itinaas niya ang kanyang ilong, na nagsasabing ang nakatatanda ay lobo. Ang kanyang pag-uugali ay parang isang lobo. Sinusubukang itago ng sadya. Ngayong gabi ang mga nominado ay ang nakatatanda at si Marcus. Nagsimulang isulat ng mga tao ang pangalan ng aalisin. Bumoto ang matandang babae para sa tanga, na nagsasabing siya ay alinman sa isang lobo o isang makasariling mabuting tao.
Kung mahina ka, bumoto ka kay Marcus. Kung totoong lobo ang kuya, nung inahan niya yung babaeng mahaba ang buhok, bumoto si Peter kay Kevin, na lumikha ng sitwasyon na nagtatapakan ang dalawang mabait. Dahil dito, hindi nakapaghanda ang lobo at hindi sila naproseso. Ngayong gabi, pinili ng asawang lobo si Kevin para bawasan ang bigat ng banta sa kanyang kuya. Para naman sa ate, inalis ng matalinong babae si Ate B ngayong unang araw pa lang. Pinaghihinalaan pa nga niya ang kuya bago pa magsimula ang pagpupulong. Pero ngayon, bumoto siya kay Marcus. Si Marcus ang nakakuha ng pinakamaraming boto, kaya umakyat siya sa bitayan. Samantala, ang totoong lobo na si kuya ay nakangisi. Bago umalis, sinabi rin ni Marcus ang tunay niyang pagkatao na isa siyang tapat. Kaya naman, isa na namang mabuting tao ang natanggal. Delikado na ang sitwasyon nila. Samantala, medyo malungkot naman si Braided Hair, dahil siya mismo ang nagtanggal kay Marcus. Sa wakas, sa puntong ito, si Werewolf Lip Mole ang hindi gaanong pinaghihinalaan. Pagkatapos ng gabing ito, hindi na magkakaroon ng lihim na pagpupulong ang mga lobo sa tore. Kailangang patayin ng mga lobo ang mabubuting tao sa harap ng lahat, sa pamamagitan ng paggamit ng isang baso ng lason. Ang baso ng lason ay matatagpuan sa loob ng mga libro. Sa library, kung sinong mabait na humipo sa baso ng alak ay malalason. Ang hirap ng laro ay tumaas ng malaki para sa mga lobo. Nagtipon ng dalawang lobo para mag-usap. Tingnan kung sino ang kanilang papatayin ngayon. Iminungkahi ng nakatatandang kapatid na paalisin ang isang babae. Sabi niya, kakaunti na ang mga lalaki, kung may mamatay pa, maghay-hinala sila. Ang mga target na papatayin nila ay ang matandang babae, ang nagpa-nose lift, at ang babaeng itim ang buhok. Pagkatapos mag-usap, isa-isang lumabas ang dalawang lobo sa kwarto para hindi sila makita ng mga mababait. Ibig sabihin, pansamantalang ligtas si Little Red Riding Hood at si ate. Natagpuan ng panganay na kapatid ang aklat na nagtatago ng lason sa aklatan. Lumapit ang asawang lobo para kunin ang lason, tinakpan ng panganay na kapatid ang ginawa ng asawang lobo. Ngayon, kailangan ng ipadala ng asawang lobo ang target sa kabilang buhay. Sa harap ng lahat, inilagay niya ang lason sa mesa. Kusang loob siyang naging tagapagtimpla para sa lahat. Balak niyang gamitin ang lason kapag nagtitimpla para sa mabuting tao. Pero sa huli, hindi pa rin kayang sumugal ng asawang lobo. Umiikot ang asawang lobo mula sa bar papunta sa kusina. Gusto niyang patayin yung babaeng maitim ang buhok. Ang problema, paano niya? Papainumin ng alak yung babaeng maitim ang buhok gamit yung kalaw-angin na baso. Sa huli, nakita ng asawang lobo ang target niya, yung babaeng mahaba ang buhok. Nang magpanggap ang asawang lobo na makipag-toast at ibigay yung baso ng lason sa babaeng mahaba ang buhok, nagkunwari siyang kumakain para itago yung masama niyang balak. Hindi napansin ng ibang mga babae doon yung kakaibang kilos ng asawang lobo. Ang pagpili niyang patayin yung babaeng mahaba ang buhok ay biglaan lang. Kinabukasan, nagtipon yung dalawang malaking lobo para mag-usap. Kapag walang ibang tao sa paligid, hindi nila alam kung kanino ibinigay ng asawang lobo ang tiket para makalabas. Sabi ng asawang lobo, inayos na niya ang babaeng mahaba ang buhok, pero malinaw na hindi ito ang taong gusto ng kuya. Naayusin dahil ang babaeng mahaba ang buhok ay hindi naman talaga banta, pero sa sitwasyong yun, ang asawang lobo ay maaari lang kumilos laban sa babaeng mahaba ang buhok. Nag-aalala ang kuya na maghay-hinala ang ibang tao sa kanya, dahil ibinoto ng kuya ang babaeng mahaba ang buhok sa pagpupulong. Hindi inaasahan, sa mismong oras na ito, pumasok ang babaeng mahaba ang buhok. Nagulat dito ang asawang lobo at si Moicho. Hindi sinabi ng host kay Lobo na kailangan ng oras para umepekto ang lason. Kagabi, walang umalis sa laro. Host, sinabi niya na may isang aalis sa laro ngayon. Dahil kagabi, nilason ni Lobo ang isang tao, at sabay na pinaalalahanan ang mga mabubuting tao na mag-ingat. Buong pagtitiwalang sinabi ng babaeng mahaba ang buhok na magaling siya. Sa pagtuklas ng kasinungalingan, naghihintay kung sino ang magla-logout. Tiyak na mahuhuli si Lobo. Nakakalungkot lang at wala na siyang pagkakataon. Karamihan sa mga babae ay naghihinalang nilason ng babaeng mahaba ang buhok, dahil paulit-ulit niyang sinasabi na dapat ko raw hulihin ang lobo. Malay mo, siya pala ang lobo sa pagkakataong ito. Talaga akong nag-aalala na pagkatapos mamatay ng babaeng mahaba ang buhok, maghay-hinala ang lahat sa kuya ko dahil ibinoto niya ang babaeng mahaba ang buhok, kaya gusto ng kuya ko na ilubog ang kasamahang lobo, para mapataas ang imahe niya bilang mabuting tao.
Ang gawain natin ngayon ay mag-organisa ng libing para sa namatay. Kung mahuhulaan kung sino ang nalasan muna, makakatanggap ng $20,000. Sa daan, may mga pahiwatig na tutulong sa kanila na paliitin ang saklaw ng biktima. Kapag natapos ang misyon, maaari ding suriin ang pagkakakilanlan ng isang manlalaro, kaya, ang prosesyon ng libing ay agad na aalis. Ang unang pahiwatig ay ang taon ng kapanganakan ng mga manlalaro na hindi nalasan. Pare-pareho. Kaya, itaas ng lahat ang kanilang mga kamay. Basta pareho ang taon ng kapanganakan, ligtas. Dahil sa pamamaraang ito, natukoy nila ang 4 na miyembro sa lugar. Ligtas, ang prosesyon ay nagpatuloy. Kawawang banana, kinakantahan ng mga madre ng panalangin. Ang clue mula sa koro ay 2 taong pinagkakatiwalaan ni Banana. Ibig sabihin, pansamantalang ligtas ang sombrero at ang babaeng blonde. Ang huling clue ay ang taong ligtas ay dating nakasuot ng pula at tumakbo sa pagitan ng mga taong dayami. Ibig sabihin, ang taong kabilang sa red team sa nakaraang laro. Sa wakas, nasagot nila ng tama. 3 manlalaro na lang ang natitira. Akala ng lahat, nilason ng babaeng maitim ang buhok. Pero ang nilason ay ang babaeng mahaba ang buhok. Sa harapan ninyo ay may 3 kabaong at isang hukay. 3 babae ang kailangang humiga sa kabaong, at ang iba ay maglalagay ng itim na rosas sa kabaong ng taong sa tingin nila ay nilason. Kung sino ang may pinakamaraming itim na rosas ang siyang sagot. Ang sagot ninyo. Kung mali kayo, wala kayong matatanggap. Maraming pumili sa babaeng maitim ang buhok, dahil sa tingin nila, ang babaeng iyon ay prangka at kinaiinisan ng lobo. Walang nag-akala na ito pala ang magandang pagkakataon para sa lobo. Sa huli, inanunsyo ng host kung sino ang manlalarong nilason. Yun yung babaeng mahaba ang buhok, yung babaeng mahaba ang buhok na ibinaba sa hukay, kasama ang buong katawan at kabaong. Ang mabuting tao ay hindi lang nawalan ng premyo, wala rin silang pagkakataong suriin ang pagkakakilanlan ng kahit sino. Kaya, muli, ang mga werewolf ay nagwagi ng maluwalhati. Sinamantala ng asawang lobo ang pagkakataon para maghinala ang lahat. Ang babaeng nagpa-noselift ang may pinakamakatwirang low ika dahil iminungkahi niya na mag-toast ang lahat para sa taong umalis sa laro sa agahan. Posibleng nalasan ang babaeng mahaba ang buhok noong panahong iyon. Yung nagpa-noselift, gusto niyang tanggalin ng isang lalaki. Pero mabait yung mahinang lalaki, tanga naman si Kevin. May hinala si kuya pero hindi ganon kalaki. Sa huli, si Sombrero ang pinaghihinalaang lobo. Malapit nang magsimula ang 3 round table meeting. Kung gustong maglagay ng lason, kailangang may kainin o inumin. Sabi ni Tanga, kahapon daw, pinag-toast ni Noselift ang lahat. Yung nag-congratulate sa aalis, posibleng nalason na noon. Walang nakakaalam na hindi pa nakukuha ng lobo yung baso ng lason. At tong Bob ang blonde na to, nagsisimula na namang man-iron ng mabait. Kung sinong hindi niya gusto ang ekspresyon, pinaghihinalaan niyang lobo. Sa huli, lahat sila kailangang bumoto. Ang pinaghihinalaan niyang lobo, binoto si ate na nagpa-nose job. Dahil sa kutob niya, binoto ng blonde girl yung mahinang lalaki. Yung mabait na may sombrero, binoto si ate na nagpa-nose job. Ngayon, parehong may 3 boto sina Kevin at yung nagpa-nose job. Binoto ng more ng babae si ate na nagpa-nose job. Yung matanda bumoto kay Kevin. Tapos yung asawang lobo at si Kevin bumoto kay nose job. Si nose job nakakuha ng mahigit sa kalahati ng boto at natanggal. Bago umalis si nose job sa kastilyo magpakailanman, umaasa siya na may tama ng lahat ang kanilang landas. Dahil ang mabubuti ay lubusang naliligaw na. Dahil siya ay kabilang sa panig ng mga tapat. Tumunog ang kampana na hudyat ng gabi. Kailangan nang bumalik ang lahat sa kanilang silid para magpahinga. Nagtipon ng 3 lobo para magplano ng atake. Ang nakakagulat, naisip talaga ng asawang lobo na tanggalin ang kanyang mga kasamahang lobo, Micho, kasi kung sasabihin ni Micho na lobo siya kapag natanggal, ang asawang lobo na nagtanggal kay Micho ay magiging ligtas. Parang ginamit si Micho para maging tuntungan, para masigurado ang sariling kaligtasan. Sobrang galit ang kuya, kasi simula pa lang nang gamitin ng asawang lobo ang lason sa baso para lasunin ang hindi inaasahan. Para tanggalin siya, ang nagpaayos ng ilong na may low ika, may balak na palang puntiryahin ang kuya. Sa harap ng galit na ito, ang asawang lobo ay humihingi lang ng tawad sa kuya. Para makabawi sa kuya, ibinigay ng asawang lobo ang kapangyarihang pumatay sa kuya. Sa ngayon, may second target ang mga werewolf. Una ay si ate dahil kapag bumaba ang bilang ng tao, siguradong maghahinala si ate sa kanila.
Pangalawa ay yung babaeng blonde. Dahil masyadong magulo at hindi mahulaan ang babaeng to, naniniwala akong pinag-isipang mabuti ni kuya si ate. Dalawang babaeng blonde. Pagkatapos ng ginawa ng asawang werewolf kagabi, kinabukasan, nagsimulang maghinala sa kanila si Monon at si CNGC. Hindi iniisip ni Peter na si Kevin at yung mahinang lalaki ay malaking lobo. Ngayon, pinaghihinalaan niya na ang lobong ito ay ang kanyang kuya. Ang huling pumasok sa hapagkainan kaninang umaga ay ang kuya, at ang ate. Ibig sabihin, pinili ng kuya na harapin ang babaeng blonde. Sadyang sinaktan ng kuya ang miyembro ng kanyang grupo, para hindi na maghinala ang mga mabubuti na sila ang mga lobo. Itinapon ng alyansa ng host ang larawan ng babaeng blonde sa lupa ng walang awa habang ipinapaalam sa lahat na naghanda sila ng isang malaking regalo pagkatapos umalis ang host. Sinimulan na siyang atakihin dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya naghihinala. Wala siyang pinaghihinalaan ng malinaw. Ang alam lang niya, may pinaghihinalaan siya, pero hindi pa raw niya pwedeng sabihin. Sinabi ni Peter kay Isip Bata at kay matanda na siya raw ang lobo. Nag-iisip din si Peter, kung ako ang lobo, tiyak na magiging tago akong lobo. Kumikilos ng palihim tulad niya. Si Kevin naman, pinaghihinalaan si Isip Bata na lobo. 2 beses na siyang nabanggit sa pagpupulong. At inalis niya si Retokada na mabuti. Walang dadang ito na ang pagkakataon niya para makalusot. Kailangan niyang pagdudahan ng maraming mabubuting tao na lobo si Gunggong. Samantala, pinagdududahan naman ni Gunggong na lobo ang kanyang nakatatandang kapatid at tahimik na nagtitiis habang naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Ang natitirang 12 manlalaro ay hahatiin sa 2 grupo. Ang kalahati ay maglalaro sa labas at ang kalahati ay mananatili sa loob ng kastilyo. Ipinaalala ng host na ang mga manlalaro lamang na nasa labas ang may pagkakataong makakuha ng anteng-anteng. Hindi pa siya tapos magsalita nang magtaas ng kamay ang isang grupo ng mga tao na gustong manatili sa labas. Ang dahilan nila ay hindi pa sila nakakatanggap ng anteng-anteng. Sa wakas, 3 lalaki at 3 babae ang naglalaro sa labas. Ang laro ay ang pagkilala sa mga huni ng ibon sa paligid ng kastilyo. Itugma ang iba't ibang huni ng ibon sa modelo. Ang huni ng bawat ibon ay maririnig lamang ng 1 beses. Ang mga manlalaro sa labas ay maaaring makakuha ng mapa na may marka. Ang anteng-anteng, 2 manlalaro na makakakuha ng anteng-anteng ay maiiwasan ang pagpatay ngayong gabi. Ipinahayag ng host na magsisimula na ang laro. Agad-agad, gustong kunin ng Team Blue at Team Green ang anteng-anteng. Nakahanap ang Red Team ng clue, isang sipol na tumutunog ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos, isang kakaibang huni ng ibon ang umalingaw-ngaw. Pagkarinig nito, ipinasa ng Red Team ang huni ng ibon sa kanilang mga kasamahan sa kastilyo. Kailangang hanapin ng mga nasa kastilyo ang katumbas na modelo ng ibon. Doon, mabilis na nahanap ng panganay na kapatid ang kulay abong ibon. Kaya, matagumpay nilang nasagot ng tama ang unang tanong. Muling natuklasan ng Red Team ang pangalawang tanong. Sa pagkakataong ito, isang itim na ibon ang ginagawa ng Red Team. Ang swerte naman, nakuha na nila ang anteng-anteng, pati ang Blue Team at ang Colorblind Team. Ang Yellow Team naman, naghahanap pa rin ng anteng-anteng. Ang Green Team, dahil naligaw, nakakita ng pugad ng ibon. Tagumpay nilang nahanap ang long-tailed bird. Dito naman sa Blue Team, hindi rin nagpahuli. Sa huli, lahat sila ay nakumpleto ang misyon. Nahanap ang ibon sa loob ng takdang oras. Sa pagkakataong ito, iminungkahi ni MS, si Lina para protektahan ang mga mababait. Huwag ipaalam sa lahat kung sino ang nakakuha ng anteng-anteng, para mas mahirapan ang lobo na umatake. Alam ni Peter na siya ay mahina at si Cheese ang nakakuha ng anteng-anteng, pero gusto niyang magbigay ng maling impormasyon. Ang daya para sa taong pinaghihinala ang lobo ay nagsasabing siya at ang tanga ay nakakuha ng anteng-anteng. Kung bukas ay masira ang anteng-anteng, ang taong nakatanggap ng maling impormasyon ay ang lobo. At ang malaking regalo na sinabi ng host kaninang umaga ay dagdag na manlalaro. Si Ate Au ay pumasok sa panig ng mabubuti sa larong werewolf. Ang pagpupulong ngayong gabi ay ang huling laban ni Kuya at ng tanga. Dahil silang dalawa ay pinaghihinalaan na dati pa, sinabi ni Kevin na ngayong gabi ay susuriin niyang mabuti ang lobo. Huwag makialam ang sino man sa taong pinaghihinalaan niya na tanga. Ang dahilan ay ang tanga ay naitawag na ng 2 beses ngunit nakatakas pa rin. Pinalayas na nga, tapos siya pa ang nanguna sa pagtanggal ng 2 mabait. Isa itong malaking dagok para sa babang yan. Mahinang tumutol ang kampi ng mababait, na patuloy na nagtatanggal ng iba pero laging mali. Siguradong hindi siya lobo, kung hindi,
Iboboto siya ng lahat. Sabi naman ng boba, lobo raw si kuya, si Little Red Riding Hood, at si ate. Agad-agad tinanggal ng boba ang tatlong tao, kaya nagalit ang iba. Mabilis na naramdaman ni ate na ang boba ang lobo. Para naman kay lolo, parang walang ginawa si Kevin dati. Gusto na naman nilang mag-alis ng tao ngayong gabi ng may ingay. Nakakapagduda yan. Dito naman, nagtatanong pabalik si Miss Idiot kay kuya. Sino ba talaga ang pinaghihinalaan niya? Ilang araw na ang laro, dapat may conclusion na. Pareho ang sinasabi ni kuya at ni Kevin. Dahil ilang araw na ang nakalipas, pinangunahan ni Miss Idiot ang maling pag-alis ng dalawang mabubuting tao, kaya pinaghihinalaan niya si Miss Idiot. Kahit magulo ang kampo ng mabubuting tao, kailangan na nilang bumoto ngayon para magdesisyon kung sino ang aalisin. Binoto ng babaeng itim ang buhok si Miss Idiot. Ang totoo, siya ang nanguna sa pag-alis ng dalawang mabubuting tao, kaya hindi siya mapagkatiwalaan ng babaeng itim ang buhok. Bumoto rin sa kanya ang kuya niya. Sa totoo lang, kung kumapit lang siya ng mahigpit sa kuya niya, magtatagumpay siya na bigyan ng kuya niya ng isang tiket para lumabas. Pero sinubukan niyang ilubog ang maraming tao ng sabay-sabay, kaya napunta siya sa mapanganib na sitwasyon. Si Peter, si matanda, at siya, bumoto sa kuya niya. Ngayon, 3 boto laban sa 3 boto. Ang asawa ng lobo at si Kevin, bumoto sa kanya. Ang dahilan ay sa mga nakaraang pagpapatalsik. Sigurado ang tanga kung sino ang traidor. Kung sino ang tapat pero sa huli, nagkamali ng malala. Kaya sa tingin ko, nailigaw niya tayo. Siguradong may alam siya na hindi natin alam. At maganda ang sinabi ng hipag na lobo, bumoto si Chris para sa kuya. Samantala, ang kuya at si Sombrero, bumoto para sa tanga. Sa huli, inimbita ang tanga sa entablado at ibinigay ang kanyang pagkakakilanlan. Talaga, sa totoo lang, mabait din pala ang tanga. Ipinapakita lang niya na mas malakas siya kaysa karaniwan. Sa ganitong paraan, natukoy na ang sakop ng mga lobo. Papayagan lang ng kampo ng mga mabubuti na mabuhay si kuya. Ngayong gabi, nagpakalat si Vitor ng maling impormasyon tungkol sa antang-antang kay Little Red Riding Hood. Si ate na asawa ng lobo at si kuya, kung pipiliin ng mga lobo na kagatin siya ngayong gabi. Mahina at si Cheese ay talagang may antang-antang. Kung gayon, sa 3 taong ito, mayroon man lang isang lobo. Bumalik na sa kani-kanilang silid ang kampo ng mga mabubuti, habang si Kuya Lobo ay pumasok na sa 100% na atake. Ngayong gabi, kailangan niyang ihatid ang taong gusto niyang ihatid. Hindi alam ng werewolf na binago ni Peter ang maling impormasyon tungkol sa antang-antang para sa hipag na lobo at sa nakatatandang kapatid. Akala ng hipag na lobo na nagsisinungaling si Peter para tanggalin ang mga lobo. Kung tutuusin, ang paghatid sa mga miyembrong naroroon sa mansyon ang pinakaligtas dahil wala silang lahat na antang-antang. Hindi naman iniisip ng nakatatandang kapatid na maglalaro ng daya si Peter. Gusto niyang harapin ang mahina, na siyang gusto ni Peter. Sa huli, pinili ng mga lobo na patayin ang mahina, ngunit hindi nila alam na ang mahina ay may antang-antang. Kinabukasan, nanalangin si Peter na sana'y makapasok ang mahina. Sa gayon, matutukoy niya ang panganay. Hipag na lobo, tiyak na may lobo sa mga nakasuot ng sombrero. At sa katunayan, ang mahina ang huling pumasok. Isinuot ng panganay ang maskara ng pagdurusa. Ang hipag na lobo ay labis ding nagulat na nalaglag ang kanyang panga. Ngayon, alam ni Peter na sa pagitan ni ate asawang lobo, kuya, at ni Kuya Sombrero, may isa man lang na lobo. Kahit na natanggal siya, may napatalsik pa rin siyang isa para sa mga kasamahan niyang lobo. Sa almusal, napansin ni Peter nang mahina siyang pumasok. Ang ekspresyon ni ate asawang lobo at ni kuya ay seryoso. Si Kuya Sombrero naman ay walang reaksyon kaya't paliit na niya ang sakop ng mga lobo. Si ate asawang lobo at si kuya naman ay agad na nakilala ang dalawang totoong lobo. Ang kapatid na lalaki ang naging nag-iisang lobo na hindi pinaghihinalaan. Ang misyon ngayon ay barilin ang bola mula sa tirador. Ang tirador ay nasa tuktok ng malayo na bundok, pero ngayon, kailangan nilang kolektahin ang 10 parte ng tirador sa daan, at buuin ang tirador sa lugar kung saan ilulunsad ang kagamitan. Ang snowmobile ay makakatulong sa paghatid ng mga parte. Ngayon, isa lang sa mga manlalaro ang makakakuha ng antang-antang. Ang antang-antang ay lilito sa loob ng berdeng kahon. Sa puntong ito, hihipan ng host ang trumpeta para simulan ang laro. Isang malakas na ilog ang humaharang sa kanila, kailangan nilang tumawid sa ilog ng naglalakad. Nakita ni Kenvin ang kahon ng kalasag na asul sa kabilang pampang. Yumuko at sumugod. Kahit madapa,
Ayos lang. Ang makakuha ng kahon ng kalasag ay kailangang pag-agawan ang pagmamayari ng isang anteng-anteng. Sa pagtatapos ng laro, magkakasama tayong hihila. Hihilahin ang snow sled pasulong, na magpapapawis at magpapagod sa kanila. Sa wakas, nabuo ang isang malaking tirador. Ang pangunahing bahagi ng tirador ay tinatayang may bigat na mga 2 hanggang 300 libra. Natagpuan ng ate ang kahon ng kalasag. Natagpuan din ng asawa ng lobo ang kahon ng kalasag. Para mas magmukhang mabuti, sinabi ng host na, ang maglalagay ng kahon ng kalasag sa ibabaw ng dayami ay magkakaroon ng pagkakataong paglabanan ang anteng-anteng. Sa ngayon, nag-aalinlangan pa rin si ate na naka-leather jacket. Kung dapat ba niyang paglabanan ng anteng-anteng o hindi dahil ninakaw niya ang kahon ng kalasag na ito mula kay Peter. Si Peter naman, hindi na rin hinayla ang tirador. Nagmadali siyang kunin ang kahon ng kalasag at inilagay sa ibabaw ng dayami. Ngayon, kailangan nilang tapusin ang misyon ng pagpapatama ng bato. Sa loob ng 5 minuto, hinayla ng matanda ang lubad at ang gintong bola na pinaputok mula sa tirador ay tumama sa target. Ang mga nanalo sa laro ay nakatanggap ng $20,000 at pagkakataong makakuha ng agimat. Mayroong 5 tao ang nakatanggap ng kahon ng kalasag, ngunit isa lamang ang makakakuha ng agimat. Kung sino ang makapaputok ng bola na pinakamalapit sa gitna, siya ang makakakuha ng agimat. Muntik nang sumablay ang asawang lobo. Nagalit si Peter dahil sumablay siya. Tumama ang matandang babae sa isang punto malapit sa gitna. Sa huli, napanalunan ng matandang babae ang agimat. Dahil walang agimat si Peter, siguradong aatakehin siya ng lobo ngayong gabi. Nagtipon si Peter ng isang maliit na grupo para iboto ang nakatatanda, at sabay na isinara ng asawang lobo ang pinto para pigilan ang asawang lobo. Nakikinig pala si Kuya, kaya dali-dali niyang kinakausap ang mga mababait. Alam niya na ang pagpupulong ngayong gabi ay tungkol sa kanyang buhay. Opisyal nang nagsisimula ang pinakamainit na pagpupulong. Si Kuya Lobo ang unang nagsalita. Kuya, sinabi niyang tahimik siyang nakakalap ng 10 ebidensya tungkol sa lobo. Sa simula pa lang ng laro, ikaw lang, mahinang lola, kuya, at ang asawa mong lobo ang hindi pa naboboto. Isa-isa niyang sinusuri kung bakit hindi pa naboboto ang mga taong ito. Sa wakas, tinarget ang kakampi niyang lobo. Kailangan niyang alisin ang tunay na lobo ngayong gabi para malinis ang pagdududa sa sarili. Agad na natahimik ang kuya. Lobo siya. Wala pang ginagawa pero naging pananggana ng kakampi. Isinasakripisyo ni kuya ang kakampi para protektahan ang sarili niya. Kung ganun, hindi rin magpapakabait si Maoy Teo kay kuya. Sabi niya, kagabi, bumoto si Anyuo kay kuya. Ang resulta, muntik nang mapatay si Anyuo. Kung hindi raw lobo ang kuya, ano raw siya? Hindi na nakapagsalita ang kuya dahil sa banat ni Maoy Teo. Hindi karapat-dapat maging lobo ang mabait na kuya, pero sinubukan niya ang lahat. Alam ni Peter na hindi siya makakaligtas ngayong gabi. Binanggit din ng asawang lobo at ang nakatatandang kapatid. Tungkol naman sa asawang lobo, sinusubukan pa rin niyang paghiwa-hiwalayan ng mga mabubuting tao. Nagsimula na ang pinakakapanapanabik na botohan. Galit na galit ang kuya dahil ginawa siyang panangga. Huwag mo akong sisihin kung wala akong awa dahil ikaw ang hindi naging tapat. Bumoto ang kuya at ate para sa panganay na kapatid. Naramdaman ni Peter na sapat na ang boto para sa panganay. Kaya pinangalanan niya ang asawang lobo. Ang 4 na sumunod ay bumoto rin para sa panganay. Dahil dito, napilitan ng asawang lobo na bumoto para sa panganay para protektahan ang sarili niya. Sa huli, natanggal ang panganay sa napakaraming boto. Bago umalis sa kastilyo ng laro, inamin din niya na isa siyang traidor na lobo. Sa pamamagitan ng pagboto, napatunayan ng kuya ang kanyang pagiging mabuting tao. Samantala, pinagdududahan pa rin ni Peter ang asawang lobo. Ang ibang mabubuting tao ay nagdiriwang. Hindi nila napapansin kung bakit sinusubukan ng nakatatandang kapatid. Naalisin ang kanyang kapatid, habang ang asawang lobo ay natuklasan na ang 5 mabubuting taong ito ay nagkakaisa, at siya na ang susunod. Tumunog ang kampana na naghuhudyat ng gabi, at kumilos na ang lobo. Pupunta ang host sa tore para makipagkita sa lobo. Ngayong gabi, pinag-uusapan ng 2 lobo kung papatayin ba nila si Peter. Sa mismong oras na ito, may kumatok dahil hindi maganda ang sitwasyon para sa mga lobo. Binibigyan sila ng host ng isang pagpipilian, pumili kung papatayin ng isang tao ngayong gabi, o kaya'y mag-recruit ng isang mabuting tao para maging kasamahan nilang lobo. Pero may karapatang tumanggi ang mabuting tao na maging lobo.
Sa sitwasyon ngayon, mas makakabuti ang mag-recruit, pero dapat mag-recruit ng isang mabuting tao na hindi tatangjing maging lobo. Sa huli, gusto pa rin ng asawang lobo na akitin si Peter na maging lobo, dahil siya na ngayon ang leader ng mga mababait. Kung maging lobo siya, siguradong walang maghay-hinala. Isinulat ng asawang lobo ang pangalan ni Tokben sa liham ng pangangalap. Di nagtagal, muling umalingaw-ngaw ang katok sa lihim na tore. Gayunpaman, ang pumasok ay ang host. Sinabi ng host sa dalawang lobo na tinanggihan ni Tokben ang imbitasyon ng lobo. Lalong lumala ang sitwasyon para sa lobo, kahit na si Tokben. Gusto niyang manalo sa laro, ngunit ayaw niyang tradeorin ang mga mababait. Pinili ng panig ng lobo na mag-recruit kaya hindi nila kayang patalsikin ang manlalaro. Sa gabing ito, ang sitwasyon ng asawa ng lobo ay lubhang mapanganib. Ngayon, nararamdaman ng kuya na ang desisyon na i-recruit ang lalaking may tirentas ng asawa ng lobo ay isang pagkakamali. Umaasa lang siya na ang galit ng mga mabubuting tao ay hindi kakalat sa kanya. Binanggit din ng mahinang kapatid na pagkatapos matanggal ang panganay na kapatid, susunod na ang asawa ng lobo dahil sa kasalukuyan, wala ng kandidato na pinaghihinalaan. Ang kuya ay nagpakita lamang ng pagdududa sa pamamagitan ng kanyang ekspresyon tungkol sa hinuha ng mahinang kapatid. Hindi alam ng asawa ng lobo kung nabanggit ni Peter ang tungkol sa lobo. Kinuha niya siya kahapon, hindi ba? Asawang lobo, kailangan nating maghanda ng paliwanag para harapin ang bagyo. Malapit na, at si Peter, ngayong araw, ay desididong alisin ang asawang lobo. Nakarating na ang lahat sa dining hall. Nagulat ang mga mababait ng ang lobo ay hindi umatake kagabi. Agad na napagtanto ng ilan na may kinuha, at hindi man lang binanggit ni Peter ang tungkol sa pagkuha. Ito ang sitwasyon na gustong-gusto ng asawang lobo. Ang asawang lobo ang unang nagbanggit ng tungkol sa pagkuha. Hindi sumagot si Peter sa panunukso ng asawa niyang lobo. Hindi rin siya kusang nagtaas ng kamay para sabihing natanggap niya ang imbitasyon ng lobo. Ang orihinal na plano ni Braided Hair ay pag-usapan ito sa round table meeting. Hindi niya inaasahan na mauunahan siya ng asawa niyang lobo at maglalagay ng time bomb sa puso ng lahat. Ngayon ang huling paghaharap sa pagitan ng Wolf King at ng pinuno ng mga good people. Hula ng mga kasamahan niya na si Braided Hair ay na-recruit ng mga lobo. Sinisigurado ni Braided Hair na tinanggihan niya ang imbitasyon ng mga lobo, at siguradong aalisin nila ang asawa niyang lobo ngayong gabi sa panig ni Maoy Teo. Pinalayas ng 5 tao pagpasok pa lang. Kaya tinawag ni Maoy Teo ang kanyang mga kaibigan para kumprontahin sila. Hindi rin basta-basta ang grupong babae na pinamumunuan ni Maoy Teo. Nung bumoto ang kuya kay Maoy Teo kagabi, sobrang nagduda yung babaeng blonde kay Maoy Teo. Isa rin siyang lobo habang nagtatalo silang dalawa kung sino ang dapat tanggalin muna. Tapos pumasok yung babaeng maitim ang buhok dahil pinalayas siya ng kabilang grupo. Bukod pa sa sitwasyon ngayon na 5 tao sa grupo ng 5 tao, 5 miyembro ng grupo ng mga babae at 2 taong hindi sigurado. Kung ang 2 taong hindi sigurado ay matanggal, magiging 5 laban sa 5. Kung ang grupo ng mga babae ay matanggal, hindi nila kayang labanan ang grupo ng 5 tao. Kaya nagdesisyon ang grupo ng mga babae na kailangang tanggalin ng isang miyembro ng grupo. 5 tao ngayong gabi, biglang lumabas ang asawa ng lobo at sinabing kahapon sinabi ni Peter na lobo siya. Pero ngayon binago niya ang sinabi niya, marahil si Peter ay nirecruit ng lobo kagabi. Ang 7 taong ito ngayon ay nagdesisyon na tanggalin si lalaking may tirentas. Ano man ang mangyari, sabik na sabik ang asawa ng lobo na makita ang ekspresyon ni lalaking may tirentas. Ang laro ngayong araw na may pag-aalis ay magaganap sa gubat. Ang patakaran ay dalhin ng ginto sa pagtawid sa gubat. 12 katao ang kailangang magtulungan sa mga grupo. Ang 2 tao ay magkakaroon ng sangandaan sa daan. Kailangan nilang piliin ang daan na gusto nilang tahakin. Sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong, sa daan ay makakahanap ng 3 balumbon ng papel. Ang nilalaman ng balumbon ng papel ay magsasabi sa kanila kung tama ba ang daan na tinatahak nila o hindi. Kung mali ang daan, ang taong pumulot ng balumbon ng papel ay mahuhulog sa bitag at matatanggal. At ang unang manlalaro na makarating sa dulo ay makakatanggap ng 1 o 2 anteng-anteng. Alam ni Peter na tiyak na aayusin siya ng asawa niyang lobo ngayong gabi, kaya kailangan niyang makuha ang agimat. Ang unang tanong na kinaharap ni Peter ay kung anong kagubatan ito. Hindi nila alam ang sagot, kaya naghula lang sila. Sa puntong ito, may lumitaw na karatula sa gilid ng daan. Lumapit si Peter para hanapin ang nakabaong balumbon, pero nahulog siya sa lusak. Kaya mali ang pinili ni Peter na daan.
kaya hindi siya karapat-dapat na makipagkumpetensya para sa agimat. Napilitang magpatuloy si Chris ng mag-isa. Para sa pangalan ng kagubatan, pinili ni na Moti at Mr. Hat ang kanan. Dahil lang naramdaman ni Moti na mas maganda pakinggan ang pangalan sa kanan. Nakita ni Kuya na may 10 papel sa lupa. Tama ang napili nila. Mahina si Kuya, pero kampante siyang tama ang daan. Kaya siya ang naging pangatlong nahulog sa latian. Naiwan si Lola. Ang pangalawang tanong ay araw o buwan. May nawawalang parte sa gitna ng larawan. Ito ang larawan sa mesa nila. Pinili ni Kuya ang araw dahil bilog ang mesa. Pero ang alamat ng aswang ay konektado sa buwan. Sa kasamaang palad, nahulog si Kuya sa bitag. Natakpan ang buong katawan niya ng sako. Ang lobo ay lumalabas tuwing kabilugan ng buwan, at ang matandang babae ang nag-iisang babae. Ang natitira ay pinili ang araw. Ang babaeng maitim ang buhok ay nag-activate ng bitag nang pulutin niya ang balumbon. Ang kanyang sigaw ng paghingi ng tulong ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ang grupo ng kanyang asawang lobo ay pinili ang buwan. Si Kevin ay nasa tamang landas din. Ngayon ay may 3 grupo, at isa na lang ang natitirang manlalaro. 5,000 USD sa matandang babae ay hindi maaaring idagdag sa premyo. Pagkatapos niyang mahulog sa bitag, ang ikatlong tanong ay, anong pangungusap ang nakasulat sa kusina ng kastilyo? Maging malapit sa mga kaibigan mo, maging malapit sa mga kaaway mo. Pinili ni Chisang, maging malapit sa mga kaaway mo. Pinatunayan ng katotohanan na mali ang sagot niya. Ang naglalaro ng werewolf na may masamang puso ay parurusahan ng programa. Ang Latin sa kusina ay, maging malapit sa mga kaibigan mo. Sa panig na ito, ang asawang lobo at ang matanda ay nalagpasan ang lahat ng pagsubok. Si Kevin at ang nakatatandang kapatid na babae ay sumusunod din ng malapit at makakatanggap ng 2 anteng-anteng. Ang ika-4 na tanong ay, aling pader ng larawan ang tama? Nakikita nilang lahat ang pader ng larawan na iyon tuwing nag-aalmusal sila. Pero hindi rin maalala ng asawang lobo kung tama ba ang pinili ni Kevin. Sa wakas, tama na ang dinadaanan ng asawang lobo. Ngayon, titingnan nila kung sino ang unang makakarating. Ipinahayag ng host na ang 2 pinakamabilis na nakarating ay si Kevin at ang ate. Napanalunan nila ang anteng-anteng ng swerte. Buti na lang at hindi nakuha ni Peter ang anteng-anteng. Kung hindi, mas lalong mawawalan ng pag-asa ang lobo. Sabik na ang asawang lobo na paalisin siya ngayong gabi. Sa sandaling ito, tinawag ng host ang lahat. Sinabi niya sa lahat na magsuot ng jacket at sapatos. Magtipon sa gubat maya-maya. Nanginginig ang lahat. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Nag-anunsyo ang host. Walang magaganap na round table ngayong gabi. Ibig sabihin walang matatanggal. Magdedesisyon ang lahat kung sino ang poprotektahan at ang 5 natitirang manlalaro ay pipiliin ng mga lobo. Malayang pipili ang mga lobo ng isang taong bibigyan ng tiket para umalis. Pakiramdam ng asawang lobo ay katapusan na niya, malamang na hindi niya magagalaw si Peter ngayong gabi. Dahil siguradong poprotektahan siya ng mga mabubuting tao. Para naman kay Kevin at sa nakatatandang kapatid na babae, mayroon silang anteng-anteng. Kaya hindi na kailangang mag-alala. Ayon sa regulasyon, sisindihan ang sulo sa harap. Ibig sabihin, ligtas si Kevin at ang nakatatandang kapatid na babae na pumunta sa harap ng hukay ng apoy. Pag-uusapan nila kung sino ang dapat protektahan laban sa pagkatanggal. Pagkatapos ng masusing pagsasaalang-alang, sindihan ang sulo sa harap ng taong iyon. Iminungkahi ng nakatatandang kapatid na babae na isagawa ang ritual ng pagsisindi ng sulo. Inisip ng babaeng maitim ang buhok na tiyak na poprotektahan siya ng nakatatandang kapatid na babae. Ngunit pinili ng nakatatandang kapatid na babae ang matandang babae. Ang babaeng maitim ang buhok, pakiramdam niya na ipinagkanulo siya ng kanyang matalik na kaibigan. Ngayon, turno na ng matandang babae na pumili ng taong gusto niyang protektahan. Tumingin ako sa paligid, lahat ay kinakabahan. Naluluha na ang kuya dahil sila'y matalik na magkakaibigan. At ang asawang lobo naman ay sigurado na siya ang pipiliin ng kuya. Pero hindi sinindihan ng kuya ang sulo para sa kanyang kauri. Hindi rin niya sinindihan ang sulo para sa babaeng maitim ang buhok na miyembro ng kanyang barkada. Bakit pinili pa niya ang lalaking nakasombrero na walang kinalaman? Nagdesisyon ang 2 lobo na lumaban ng mag-isa. Nagdadalawang isip ang lalaking nakasombrero kung ililigtas niya si Chris o ang matanda. Dapat bang piliin ang kaibigang 25 o ang mas makakabuti sa laro? Gusto ni Kuya Sombrero na manalo sa laro para makuha ang 100,000 dolyar. Kaya pinili niya si Lolo. Kinagat ni Chris ang labi niya hanggang damyugo. Ngayon, isang slot na lang ang pwedeng protektahan. Si Peter ang laging unang target ng mga lobo.
Kung hindi siya protektahan, siguradong patay siya ngayong gabi. Sabi ni Cheese, mabait daw siya, basta protektahan lang siya. Mananatili daw siyang kakampi ni Lolo magpakailanman. Pero ang matandang lalaki na may dalang sulo ay lumapit kay Peter at sinindihan ang sulo sa harap niya. Ito ay isang malakas na dagok sa nakatatandang babaeng lobo. Napansin ang tensyon at pag-aalala na ipinapakita ni Peter. Kinilala siya bilang ang huling mabuting tao. Ang mga protektado ay bumabalik na ngayon sa kastilyo. Ang 5 natitira ay may mga seryosong mukha. Isa sa kanila ang mamamatay ngayong gabi, maliban sa asawa ng lobo. Dahil siya ay tunay na lobo, ang mga mabubuting tao ay hindi protektado. Nakahiga sa kama na may magkahalong emosyon, ang 2 malalaking lobo ay malapit ng bunutin ang kanilang mga espada. Ang hindi pagkayang harapin si Peter ang nagtulak sa asawang lobo sa bingit. Kapatid, sabihin mo sa asawang lobo na huwag sumimangot, matuto siya sa kanya, maging pala kaibigan at makisama sa mababait na tao. Si Peter ay parang isang bigating gangster na sumugod sa panig ng mga lobo. Si ate na naka-leather jacket ay sumali sa kalagitnaan kaya hindi siya pinaghihinalaan. Kung kukunin siya ng mga lobo, siguradong sasali siya. Si Kuya Mahina ay alalay ni Peter, kung sino ang iboboto ni Peter, iboboto rin niya. Tungkol naman sa babaeng itim ang buhok, isa lang siyang normal na mabait na tao. Sa huli, natira si Cheese, miyembro rin siya ng grupo ng 5 tao. Pero hindi sumasang-ayon kay Peter kung sino ang dapat tanggalin para mabawasan ang tsansa na maalis ang asawang lobo. Kinabukasan, nagtipon ang lahat sa dining hall. Ang mga huling pumasok ay ang asawang lobo at si Cheese. Sa madaling salita, ang mahinang kapatid ay pinatay kagabi. Ang pagpatay ng mga lobo kay mahinang kapatid ay talagang isang magandang desisyon. Si mahinang kapatid ay alipores ni Peter, napakalakas niyang umatake. Si Peter ngayon ay nag-iisip lamang kung paano maghiganti para kay mahinang kapatid. Si Cheese lang ang naghihinalang lobo ang kanyang kapatid, kailangan niyang kumbinsihin. Naniniwala ang lahat sa hula ko. Itinapon ng host ang retrato ng kapatid mo ng mahina, sa lupa ng walang awa. Sabi ni Cheese kay Peter na ang kapatid mo raw ay lobo. Ang pagkakatulad ng kapatid mo at ng kuya mo ay gusto nilang maging isang lobong nagtatago. Ang kaibahan lang, ang kapatid mo ay may suporta ng kanyang mga kaibigan at madaling pakisamahan. Madaling lapitan kaya hindi siya pinaghihinalaan ng mababait na tao sa loob ng mahabang panahon. Ang nagpakumbinsi kay Cheese na ang kapatid mo ay lobo ay dahil sinabi ng kuya mo na ang kapatid mo ay lobo sa pagpupulong dahil kailangan ng kuya mo na alisin. Para sa isang tunay na lobo para mabuhay, sinasabi ni Cheese na kahit tunay na lobo ang asawa niya, isa pa rin siyang nag-iisang lobo. Umaasa si Cheese na matanggal ang kanyang kapatid ngayong araw. Sa huli, pumayag sina Peter at Kevin sa kanyang alok, pero para makaboto ang asawang lobo laban sa kanyang kapatid, kailangan munang mawala ang paghihinala ng asawang lobo kay Peter. Kaya, kusang loob siyang nakipagtulungan sa asawang lobo. Pero hindi sinasadyang napakinggan ng babaeng maitim ang buhok ang usapan nilang dalawa. Kaya tumakbo siya para sabihin ito sa mga mababait, isang mabuting tao na nakikipagtulungan sa isang lobo. Samantalahin ni Motay ang pagkakataong ito para ituro na hindi kayang protektahan ni Peter ang pagiging mabuting tao niya. Kung aalisin ang asawang lobo ngayong gabi, kailangan niyang humanap ng paraan para suruan si Peter. Maliban kina Chris at Kevin na nasa loob ng silid at handang bumoto para sa kanyang kapatid. Ang ibang mabubuting tao ay malamang na hindi magbabago ng kanilang pananaw. Para sa asawang lobo, alam din ng asawang lobo na tanging ang pag-alis sa kanyang kapatid ang makakatulong. Nakahinga siya ng maluwag, dumating ang lahat sa isang madilim na bahay kubo sa gubat. Ngayon, may isang misteryosong bisita, si Dr. Win. Inimbitahan ni Win ang lahat sa bahay, tapos agad niya silang ikinulong. Ang laro ngayon ay takasan ng sikretong silid 7. Mayroon silang 30 minuto para humanap ng paraan para makalabas. Kung may hindi magtitiyaga, babawasan sila ng $1,000. Hilahin ni Mr. Sombrero ang mantle, may nakasulat doon, na kailangan nilang makalabas sa pamamagitan ng tunnel. Gamitin ang mapa sa mesa para hanapin ang labasan at ginto. Si Sombrero, kunin mo ang susi sa mesa at buksan mo ang aparador. Si Mitty ay yun naman, buksan mo ang lagusan. Kailangan ninyong bumaba sa lagusan para hanapin ang ginto at ang labasan. Ang balon na ito ang huling labasan. Kailangan nilang pumili sa pagitan ng liwanag sa silid at ng tunnel. Kailangang buksan ng mga tao sa silid ang ilaw para makita ng malinaw ang mapa. Pagkatapos, patayin ang ilaw at utusan ang mga kasamahan sa lagusan.
Sa pamamagitan ng radyo, mabilis na nakahanap ang kuya ng isang bar ng ginto. Pero sa kabilang banda, binuhusan ni Dr. Win ng uod ang ulo niya. Binuhusan ni Chit ng kuliglig ang ulo niya. Ang asawang babaeng lobo sa lagusan, puro insekto. Nakahanap ng 2 gintong bar ang mga tao sa tunnel. Naghulog naman si Dr. Win ng mga uod sa kwarto. Hindi pwedeng ang mga kasamahan lang sa tunnel ang mahirapan. Sumuko na ang babaeng maitim ang buhok dahil takot sa insekto. Kusa ring sumuko ang lalaking pinasukan ng insekto sa tenga. Binawasan ng $1,000. Nakahanap ng anteng-anteng ang lalaking may sombrero. Pero hindi niya naprotektahan si Cheese sa seremonya ng pagsisindi ng apoy. Kaya ibinigay niya kay Cheese ang anteng-anteng para makabawi sa kanya. Pinaalalahanan ni Peter si Chris na huwag sabihin kahit kanino na mayroon siyang anteng-anteng. Sa sandaling ito, isang misteryosong likido ang sumirit sa loob ng silid. Dahil dito, natakot ang matandang babae nang bumagsak sa ulo niya ang isang tumpok ng insekto. Halos ikasira niya. Nagalit si Ate Ao, at hindi na kailangang tiisin ito ng matanda. Para sa $1,000, si Kevin na lang ang natira sa silid na nagtitiyaga. Ang matanda ang unang lumabas sa tunnel. Lumingon si Mr. Hat at inilabas si Kevin sa tunnel. Isa-isa, ligtas na nakalabas ang lahat sa tunnel. Ipinaalala ng host sa lahat na may nakakuha na ng anteng-anteng. Ngunit hindi talaga nagsalita si Cheese. Pagkabalik sa kastilyo, hindi sumuko sa pag-asa ang asawang lobo. Gusto niyang magtiwala sa kanya ang ibang mababait na tao. Para baliktarin ang sitwasyon at hikayatin ng ibang mababait na tao na bumoto sa kanyang kapatid. Para patunayan na mabait siya, tinanong ni Sister Aussie Chris kung bakit niya isinuko ang planong alisin ang asawang lobo. Sabi ni Chris, ang asawang lobo ay isa lamang nag-iisang lobo. Samantalang ang kanyang kapatid ay may suporta ng kanyang malapit na grupo ng kaibigan. Mas mahirap siyang harapin sa kalaunan. Sa sandaling ito, kakapasok lang ng kanyang kapatid. Biglang natahimik ang lahat. Napuno ng pagkaasiwa ang kapaligiran. Nagdahilan si ate na mag-CCR at nagmadaling tumakas. Habang naniniwala pa rin ang kuya na walang maghay-hinala sa kanya. Pagdating sa gabi ng round table, nagsalita muna ang asawang lobo. Sinabi niya na nagkamali siya ng tiwala kay kuya. Kaya nakasama niya ito noong mga nakaraang araw, tapos ngayon pinaghihinalaan siyang lobo. Ang kaya lang niyang gawin ay magkulong sa sarili niya. Pinagtanggol din ni Chris ang asawang lobo. Sinabing kainahinala lang ang asawang lobo sa kanyang mga kilos. Pero tungkol kay kuya, marami siyang masasabi. Una, tuwing umaga, hindi nagugulat si kuya. Kapag naririnig niyang may natanggal sa laro, agad namang sumagot si kuya na hindi siya katulad ni Chris, na palaging tensyonado at ipinapakita lahat ng nararamdaman. Kailangan kong sabihin, magaling magsalita si kuya. Alam ni Chris na hindi nito matatanggol si kuya. Maaari pa nga nitong inisin ang grupo ng matatalik na kaibigan kaya dumiretso siya sa punto at sinabi na si kuya ay bumoto kay kuya. Sumagot si kuya na maaaring gusto ni kuya na mag-ambag sa lobo bago siya matanggal kaya pinili niyang tanggalin siya bilang isang mabuting tao. Sabi ng matanda, ang asawang lobo raw ang hari ng asasinasyon. Ang asawang lobo ang madalas makahalubilo ng nakatatandang kapatid. Kaya hindi nakapagtataka kung nagkutsabahan sila. Kapag magkasama sila, lalo na sa seremonya ng pagpapaningges ng apoy, lahat ay humihiling na may magsalab ng sulo sa harap nila. Pero ang asawang lobo ay walang hiniling kahit kanino. Dahil alam niyang hindi siya sasaktan ng asawang lobo, na nagpaparatang na pinaghihinalaan siya ng lahat na isa siyang lobo. Kung ganoon, siguradong hindi mag-aaksaya ng kutsilyo ang lobo, para patayin ang isang taong pinagdududahan ng lahat. Ang kinatatakutan ng asawang lobo ay hindi masaksak, kundi ang maboto ng mga mababait at matanggal. Talagang magaling maglaro ang asawang lobo. Ayon sa napagkasunduan, binanggit ni Peter ang pangalan ng kanyang kapatid, at nagkwento naman ang kapatid. Nag-usap ng sarilinan si Peter at ang asawang lobo sa loob ng silid, at ayaw niyang marinig ang binabalak ninyong dalawa. Kaya lumabas siya, kaya nagduda naman kay Peter ang babaeng naka-leather jacket. Dati, desidido si Peter na alisin ang asawang lobo. Ngayon, bigla siyang nagbago ng isip at gustong makipagtulungan sa asawang lobo. Ang dahilan ni Peter para alisin ang kanyang kapatid ay dahil lang bumoto ang kanyang kuya para sa kanyang kapatid bago siya natanggal. Sa puntong ito, litong-lito na si Munon. Napakakomplikado ng sitwasyon sa laro. Ang resulta ng botohan ay isa pa ring palaisipan. Ang babaeng maitim ang buhok at ang kanyang kapatid ay bumoto para sa asawang lobo. Alam ng kuya na magaling maglaro ang asawang lobo, pero kung hindi matanggal ang asawang lobo, siya ang matatanggal.
Nakumbinsi si ate sa sinabi ng matanda, kaya bumoto siya para sa asawang lobo. Si Peter, bumoto para sa kanyang kapatid. Bumoto ang matanda para sa asawang lobo. Si Kevin at Chris, bumoto rin para sa kapatid. Bumoto ang matanda para sa asawang lobo. Ngayon ay may 5 boto na ang asawang lobo, kumpara sa kanyang kapatid na may 4 na boto. Kailangan lang ng 1 boto pa para sa asawang lobo. Matatanggal siya. Ang pinakamahalagang boto ay kay Munon. Sa huli, bumoto si Munon para sa asawang lobo, dahil hindi niya aalisin ang kanyang kapatid na nagsindi ng sulo para sa kanya. Ang galing talaga ng kuya, alam niyang hindi siya ipagkakanulo ng mga miyembro ng grupo ng asawa niya. Kaya nagtiwala siya sa isang dayuhan tulad ni Munon. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Sina ang aura ang huling boto para tapusin ang asawa. Ang asawang lobo ay inanyayahang umakyat sa entablado at sa huli ay inamin na siya ay isang traidor sa papel ng lobo. Dito, kahit ang asawang lobo o si kuya, kung matanggal ngayong gabi, ang sitwasyon ay lubhang hindi favorable para sa lobo. Samantala, ang dalawang pagbabago ng ugali ni Peter ay nagdududa sa mababait kay kuya. Tama siya. Paano magiging kakampi ng lobo ang isang mabuting tao? Sa totoo lang, ang pager recruit ng lobo kay Peter ay isa pa ring tikang time bomb. Pero ngayong gabi, binigyan ng host ang lobo ng kapangyarihang gamitin ng espesyal na galaw kapag pumipili ng recruit. Ang kalaban ay magiging lobo o mamamatay sa huli. Nagpadala ng recruitment letter ang kuya sa babaeng naka-leather jacket. Ang babaeng naka-leather jacket ay maaaring maging tagapagsalita niya, at ang babaeng naka-leather jacket ay isang latecomer. Pansamantala, walang naghihinalang nagkita ang babaeng lobo at ang babaeng naka-leather jacket sa kulungan. Nag-alis ng jacket ang babaeng lobo para ipakita ang tunay niyang anyo. Inimbitahan ng kuya ang babaeng naka-leather jacket na maging kasamang lobo. Kapag tumanggi siya, kakagatan siya ng lobo. Gaya nga ng inaasahan, dahil sa banta na ito, naging lobo ang babaeng naka-leather jacket. Tulad ng inaasahan, mas naging interesante ang larong lobo. May lakas pa rin ang kuya pagkatapos gamitin ang kanyang espesyal na atake. Ngayong gabi, muling makakakilos ang dalawang babaeng lobo para harapin ang target. Sa normal na loika, dapat unahin ang pinuno ng mga god. Pero si Peter muna. Pero pagkatapos kumalma, tinarget ni kuya si Peter. Ang problema, hindi niya alam na kay Peter ang anteng-anteng. Proteksyon ba o sumpa? Ang dalawang malaking lobo ay pumili sa pagitan ng sumpa at Kevin. Sana lang ang pangalang isinulat ni kuya ay hindi sumpa, dahil ang anteng-anteng ay nasa kay sumpa. Kinabukasan, pinag-usapan ng mga god si Peter. Siya na nagbago ng ugali ng 2 beses dati. Pinuna ni Peter ang asawang lobo, pero pagkatapos ay kinampihan siya, kaya ang asawang lobo na totoong lobo ang natanggal. Kaya naman, pinaghihinalaang si Peter ang leader ng mga lobo. Sa puntong ito, napansin ng babaeng maitim ang buhok na si babaeng naka-leather jacket. Ngayon ay hindi masyadong aktibo, parang may mali sa kanya. Masasabi lang na ang kutob ng mga babae ay talagang tama, dahil si babaeng naka-leather jacket ay nagbago mula sa mabait na tao patungong lobo. Pagkatapos lamang ng isang gabi, ang huling pumasok ay si Giselle. Ibig sabihin, matagumpay na pinatay ng mga lobo si Kevin kagabi. Tinitingnan ni Giselle si Peter ng kakaiba dahil alam ni Peter na may anteng-anteng si Giselle. Kung lobo si Peter, kaya niyang iwasan ang anteng-anteng at sumalakay. Sa totoo lang, ang saksak na ito ng kanyang kapatid ay dahil sa swerte. Ibinigay ni Peter ang larawan ni Kevin sa host. Pagkatapos, walang awang itinapon. Nagduda si Munon na naiintindihan ni Peter, dahil si Giselle mismo ang nagkumbinsi kay Peter at Kevin na tanggalin si MTIU. Kaya nagbago ng 2 beses ng ugali si Peter sa meeting. Buti na lang, pinili ni Giselle na magtiwala kay Peter pagkatapos. Ang grupo ng 5 tao ay sina Peter, ang matanda, at si Giselle na lang. Samantala, 4 na lang ang natira sa grupo ng magkakapatid. Abala ang kuya sa paninira kay Peter sa harap ng mga kapatid niya. Sa ngayon, ang hindi nagtitiwala kay Peter ay ang panganay na kapatid at ang matandang babae. Sa kabilang banda, natuklasan na ni Peter ang 2 lobo. Pero iniisip ni Munon na iba ang sinasabi ni Peter sa ginagawa niya. At nalinang na ng kuya ang tiwala ni Munon, para hindi siya makaboto para sa kapatid niya. Ang laro ngayon ay gaganapin sa isang simbahan. Isang grupo ng mga nakakatakot na nakamaskarang kultista. Nililinis ng mga kultista ang daan para sa lahat,
Pagkatapos ay lumabas ang host mula sa loob. Ang pangalan ng mga manlalaro ay nakadikit sa stained glass, isa-isa silang gagamit ng crossbow para barilin ang salamin. Kailangang basagin ang lahat ng salamin, mag-iwan lamang ng isang pangalan. Ang huling pangalan na hindi nabasag ay tatanggap ng mahalagang anteng-anteng. Ang nakakatuwa, kailangan magbigay ng dahilan ang lahat, bago pa man bumanat. Sabik na si Kuya na tanggalin ang grupong 5 kanina. Dahil siya ang unang umakyat sa entablado, nagtanong ang host, sino sa tingin niya ang hindi karapat dapat magkaroon ng anteng-anteng. Binanggit ni Kuya ang matanda, ang dahilan niya ay hindi naman daw nito kailangan. Kung lobo man, hindi na siya tatanggalin ni Kuya ngayon. Nanlaki ang matalinong mata ni Kuya at ngumisi. Pagkatapos ay bumanat ng pana, sayang at sumablay, napahinga ng maluwag ang matanda. Pinili ni Kuya Sombrero si ate na kapula, ang dahilan niya ay ayon daw sa pagkakasunod-sunod. Si Kuya na may sombrero, pamalya rin. Pinili ni ate na naka-leather jacket si Kuya na may sombrero para makaganti. Halos matamaan ni ate na naka-leather jacket ang salamin. Ngayon naman, si Lolo ang gagantay. Pero hanggang ngayon, wala pa ring tumatama. Ngayon naman, si Kuya ang pipili para gantihan si Lola. Dahil noong nakaraan, nasa ilalim lang siya ni Peter. Kailangan lang niyang ibaba ng kaunti, para matamaan ang salamin. Sayang, sumabli ng kaunti. Sang-ayon si Kuya na may sombrero sa ginawa ni Kuya. Hindi na sila mababawasan ng pera dahil sa pagpalya. Pagkatapos, pinuntirya ng lahat ang salamin ng matandang babae at pinaputukan. Sa huli, nataman ng babaeng itim ang buhok ang salamin ng matandang babae. Nagtatalon sa tuwa ang lahat, sabi ng Kuya. Kung itataas ng patayo ang pana, matatamaan. Ang totoo, ayaw niyang makuha ni Peter ang agimat. Pakiramdam ng Kuya, natutunan na niya ang kasanayan sa pagpana. Kailangan niyang alisin si Peter. Pero pagkatapos matutunan ng lahat ang kasanayan sa pagpana, isa-isang nabasag ang mga salaming may kulay na may mga pangalan. Sunod naman ang kapatid niya, gusto niyang barilin ng cheese. Makikita niyo ang pangalan ng cheese sa ibabang kanang sulok, napakahirap tamaan. Malaki ang posibilidad na makakuha ng agimat, dapat turuan ng kapatid niya ang nagbabanta sa kanya. Sa huli, hindi niya nataman ang baso. Buti na lang, tinamaan niya ang damit ng lobo, kaya nakabawi siya. Napangiti ang kapatid niya. Ang tatlong huling pangalan ay hindi nabanta sa lobo, kaya pwede na niyang barilin kahit sino. Sa huli, ang pangalan na lang ng matanda at ni Mr. Hat ang natira. Tinamaan ni Mr. Hat ang pangalan ng matanda, tanging ang lobo lang ang nakakaalam na walang saysay ang agimat na ito. Para sa kanya, nakilala rin ni Monon ang kanyang kapatid. At parang sinadya ng jacket na pigilan si Cheat na makuha ang agimat, bagamat pinatunayan ng pag-alis sa dalawang malaking lobo, na hindi lobo si Peter, pero naramdaman niyang aalisin siya ngayong gabi. Sabi ng matanda, ngayon, ang panganay na kapatid lang at ang babaeng maitim ang buhok ang madaling makinig sa payo. Handang isaalang-alang ng panganay na kapatid ang sinabi ni Peter sa pagpupulong. Bago magdesisyon kung gusto ni Conchis na kumilos laban kay Ate Jacket at sa babaeng maitim ang buhok. Bago iyon, kailangan munang paalisin ni Peter ang kanyang kapatid para bigyan ng pagkakataon si Chris na makipag-usap. Nakakatawa na ang usapan ni Peter at ng kanyang kapatid ay napakinggan ng dalawang babae. Alam ng grupong ito ng mga babae na may dula ngayong gabi. Sabi ni Peter at ng kapatid niyang si Chris, sinadya raw ng kapatid niya na barilin ang pangalan niya para hindi niya makuha ang anteng-anteng. Kaya matatanggal siya sa gabi kung ang babaeng naka-leather jacket ay mabuti pa rin. Siguradong sisang-ayon siya sa sinabi ni Chris. Pero dahil lobo na siya ngayon, kailangan niyang protektahan ang kanyang kapatid. Nakakalungkot na nakumbinsi ni Chris ang babaeng maitim ang buhok. Si Hot Guy iniisip pa rin kung bakit sinadya ng Kuya. At ni leather jacket na pigilan si Chris na makuha ang anteng-anteng. Sabi ni Chris, si Mater ay 100% lobo. Sumasang-ayon si Hot Guy na panigan si Chris. Mukhang may 4 na boto na ang mga mababait. Bumabagsak ang gabi. Nagsisimula na ang pinakamalupit na round table. Kung sinong panig ang manalo, doon babagsak ang kalamangan. Todo atake si Old Man ngayong gabi. Ipinaliwanag niya na dati, sinabi ng dalawang lobo, na lobo ang Kuya para hindi sila matanggal. Pangalawa, ang paraan ng paglalaro ng Kuya ay parang lobong nagtatago, umiiwas sa pagkakamali at mapagpakumbaba. Ang matalas na pananalita ng matanda ay nagbigay ng magandang simula para sa lahat. Agad na sumagot ang Kuya na gusto lang protektahan ng matanda si Peter.
Pero ngayong gabi, si Peter pa ang kusang naghanap sa kanya para makipagtulungan. Agad na pinutol ni Peter ang sinasabi na nag-uusap lang silang dalawa, hindi para makipagtulungan. Sinabi naman ng kuya na madalas magsarado si Peter para magpulong ng sarilinan, at hindi pinapayagan ng iba na sumali. Nang marinig ni Peter ang sinabi ng kuya, nakumpirma niyang lobo siya. Nagkwento naman si Little Red Riding Hood tungkol sa pagbaril kanina sa board. Malinaw na kayang tamaan ng patayo ang 3 salamin sa itaas. Kailangan pang hirapang ibaba ni Mo Xiao ang pana hanggang sa dulo. Malinaw na gustong pigilan si Cheese na makuha ang anteng-anteng. Kagabi, bumoto sina Peter, Cheese at Kevin para kay Mo Ticho, at si Kevin ang natanggal kagabi, kahit tama ang mga hinuha ni Cheese. Pero hindi maaaring aminin ni Mo Xiao na pinangalanan ni ate si Peter. Alam ni Peter na lobo si ate pero bumoto pa rin siya kay Mo Xiao. Sabi ni Peter, para manalo sa laro, kailangang sumama sa lobo hanggang sa dulo. Kaya pinili ni Peter na makipagtulungan sa kanyang hipag na lobo. May isa pang matibay na ebidensya na si Peter ay isang mabuting tao. Iyon ay, alam ni Peter na si Ann ay mahina at may anteng-anteng. Ngunit noong gabing iyon, inalis ng lobo si Ann na mahina, may anteng-anteng, ngunit hindi ito gumana kung si Peter ang lobo. Kung gayon, tiyak na hindi aalisin si Ann na mahina noong gabing iyon, maliban na lang kung siya ay isang tanga. Tapos na, wala nang masasabi ang kapatid. Ngayon na ang oras para bumoto ang mga manlalaro. Nadarama ng nakatatandang kapatid na babae na ang larong ito ay talagang nakakapagod. Si kuya at si ate, bumoto kay Peter. Si Lola at si Chris, grupo ng 3, bumoto kay kuya. Dahil lang kaninang umaga, gustong basagin ni kuya ang salamin ni Chris. Kaya si ate na nagdadalawang isip, nakumpirmang lobo si kuya. Kuya, 4 na boto. Peter, 2 boto. Si Lola, bumoto kay Peter dahil hindi siya naniniwala na talagang tinanggihan ni Peter ang alok ng lobo. Si ate na naka-jacket, lobo kaya siguradong boboto kay Peter. Ngayon, 4 na boto laban sa 4 na boto, napaka-dramatic. Sa huli, ang babaeng itim ang buhok, sa huli, bumoto kay Peter. Ang dahilan ay dahil naglalaro ng game yung babaeng maitim ang buhok. Seryoso pero masyadong nag-iisip. Sa pagkakataong ito, si Peter ay inimbitahan sa plataporma ng katotohanan at inamin niya na isa siyang tapat na tao. Sinubukan ko ang lahat para iligtas kayo. Masasabing ito ang pinakamadilim na gabi para sa kampo ng mga mabubuti. Ang pinuno ng kampo ng mga mabubuti ay inilibing ng sarili nilang mga kamay. Alam ni Chris na siguradong matatanggal siya ngayong gabi. Kasabay nito, nahulaan din niya na sa 8 katao, marahil may second bagong lobo na akma sa distribusyon ng bilang. Pakiramdam pa rin ng babaeng maitim ang buhok na malabo ang ebidensya laban kay MTIU. Pero bigla niyang naisip na hindi pa nga nakahanap ng sospek ang iba matapos maalis si Peter na kakampi. Kailangan ng mga tao ang mga kakamping gising at matapang lumaban tulad ni Peter at Cheese, para magkaroon ng pagkakataong manalo, at ngayong gabi, malamang na si Cheese ang target ng lobo. May anteng-anteng si Mr. Hat kaya hindi siya pwedeng alisin. Matapang magsalita ang matanda sa nakaraang 2 pagpupulong. Kaya pwedeng alisin si Cheese, mula umpisa hanggang dulo, iginigiit niya ang kapatid niya. Kaya pwedeng alisin si Cheese, mula umpisa hanggang dulo, iginigiit niya ang kapatid niya. Nalobo at pinaboto pa si Peter para sa kanyang kapatid, para pagdudahan ng mga mababait na matatanggal ang kanyang kapatid sa pulong. Para basagin din ang salamin ni Cheese, ang lobo ang nagdesisyon at ibinigay ang pangalan ng aalis. Sa laro sa host, kinabukasan, nagtipon ng mga nakaligtas sa kainan. Direktang tinanong ni Mr. Hat ang kanyang kapatid kung sino ang pinagdududahan niya. Nag-aatubili ang kanyang kapatid na sumagot. Ang iba ay mababait, o miyembro ng sorority na hindi pa bumoto sa kanya, o kasamahan niyang lobo, o nag-iisa na lang siya. Hindi talaga alam ni kuya kung sino ang dapat tanggalin. Sa wakas, napagtanto ng babaeng maitim ang buhok na sinabi ni Peter na lobo. Hindi tatanggalin ng lobo ang mabubuting taong panig sa kanya. Kung hindi pumasok si matanda at si Chris ngayon, kailangan niyang maghinala na ang kanyang mabuting kapatid na si kuya ay lobo. Sa wakas, pumasok si Chris. Kagabi, pinili ni kuya na tanggalin si matanda. Ang dahilan ay napakagaling magsalita ni matanda sa pulong. Walang emosyong ibinagsak ng host ang retrato ni matanda sa lupa. Ngayon, si Motio lang ang pwedeng iboto. 3 beses na siyang tinawag sa round table. Kailangan ni Ate Au na gawin ang lahat para pigilan ang hinala ng mga mababait na tao kay Motio. Ang laro ngayon ay gaganapin sa tabing lawa. May daan-daang bar ng ginto na nakabaon sa lupa.
Ang bawat bar ng ginto ay nagkakahalaga ng $150. Kailangan nilang gamitin ang mga lumulutang na kahoy para ihatid ang ginto sa kabilang pampang. Pagkatapos, ilagay ang ginto sa timangan. Ang huling anteng-anteng ng laro, ang werewolf ay nakatago sa lupa. Ang maglalagay ng anteng-anteng sa kahon ay maiiwasan ang pagpatay. Mamayang gabi, ang host ay magpapatunog ng kampana. Mayroon silang 20 minuto para tapusin ang laro. Ang lahat ay naghuhukay ng ginto sa harap ng tambak ng lupa. Ang taong may hawak ng gintong bar ay ang unang aalis. Ang mga lumulutang na kahoy na ito ay hindi matatag. Dahil maikli ang mga binti ni Moti, nahulog siya sa tubig. Isang grupo ng mababait na tao ang nag-aagawan pa rin para sa anteng-anteng. Sa wakas, natagpuan ng babaeng maitim ang buhok ang anteng-anteng. Galit na galit si Cheese dahil kahit wala mang anteng-anteng ang babaeng maitim ang buhok, hindi pa rin siya aalisin ng lobo. Gayunpaman, nahulog sa tubig ang babaeng maitim ang buhok habang nagdadala. Ang anteng-anteng ang nagtulak kay ate na sumugod na parang tigre. Sa huli, isa-isa silang nahulog sa tubig, at si ate ang naging huling pag-asa nila. Gayunpaman, nahulog siya sa pangalawang lumulutang na kahoy. Mula sa huli, natuklasan naman ni Cheese ang teknik sa pagpapanatili ng balanse at umusad ng napakatatag. Ang paglalagay ng gintong bar sa timangan ng matagumpay ang huling lalaking manlalaro ng Masowi. Nakapunta rin si Kuya Sombrero sa kabilang pampang kaya si Cheese at si Kuya Sombrero ay naghalinhinan sa pagdadala ng ginto. Pinapayuhan sila ng mga babae sa pampang. Ngayon, ang babaeng maitim ang buhok naman ang magdadala ng anteng-anteng sa kabilang pampang. Ito ang pinakamahirap na anteng-anteng na nakuha kailanman. Sa wakas, ang babaeng maitim ang buhok at malaki ang katawan ay nagtagumpay na makarating sa kabilang pampang. Ang premyo sa larong werewolf ay umabot na sa $150,000. Nakuha na ng babaeng maitim ang buhok ang anteng-anteng. Ang hindi alam ng babaeng maitim ang buhok ay hindi kailanman naisip ng lobo na alisin siya. Ngayon, ang taong mapaghihinalaan lang ay ang kuya. Iniisip ni Ate Aohia kung paano niya maipupukol ang sisi sa kampo ng mga mababait. Ang suspect numero 2 ay ang ate, dahil alam ng lahat na may dalawang lobo. Iminungkahi ni Ate Aohia na tanggalin muna ang natitirang lobo. Ang taong naiisip ng babaeng maitim ang buhok ay si Mitty Ayu lamang, at pinaalalahanan ni Ate Chris ang kanyang ate na may binabalak ang mga nasa labas. Agad na tumakbo ang kanyang ate papunta rito. Sabi ng matanda, tingnan ni Muti ang kanyang mga mata. Sabihin mo nga, traidor ba siya o hindi? Ito ang 35th episode ng Sisterhood. Napabuntong hininga si Mosha at sinabing hindi siya traidor. Ang roundtable meeting ngayong gabi ay isang tunay na drama ng lobo. Si Mosha at ang panganay na kapatid ngayong gabi ang huling pagkakataon para sa mga mababait na tao na malaman kung sino ang lobo. Unang nagsalita si Cheese. Sabi niya, tuwing may sumusulat ng pangalan ni Mosha sa board, tahimik lang daw siya. Ito ang pinakawalang kwentang akusasyon na narinig ni Mosha. Sa bawat pagkakataon, matigas na sumasagot si Mosha. Sabi ng babaeng maitim ang buhok, hindi raw lobo ang kanyang kapatid. Malakas lang daw ang personalidad nito. Pinaghihinalaan naman ng panganay na kapatid na lobo ang kanyang kapatid. Ginamit ng kuya ang kanilang 35 taong relasyon bilang magkapatid para magsakripisyo at protektahan ang sarili niya. Mukhang mas naniniwala ang matandang babae sa relasyon ng magkapatid. Pero sinabi niya na dapat daw sabihin ng kuya kahit isang taong pinaghihinalaan niya. Hindi sumagot ang kuya, kaya nagalit agad ang kasamahan niyang lobo na si Chiao. Sa puntong ito, tanggalin na lang basta-basta ang isang mabait, para mahati ang boto para sa sarili, pwede rin. O kaya gayahin ang paglalaro ng lobo na kapit sa patalim. Pinapaniwala ng kuya na ang taong itinuro niya. Sa huli ay ang lobo. Si ate naman, pakiramdam niya hindi na niya kayang protektahan ng kuya niya, kaya galit niyang isinulat ang pangalan ng kuya sa board. Samantalang ang matanda, kahit isulat man niya ang pangalan ng kuya, o hindi, nakakaiyak pa rin. Sa huli, nagtabi pa rin ng kaunting rason ang matanda para iboto ang kuya. Bilang lobo, lahat sila seryoso sa larong werewolf. Ang panloloko ng kuya sa kanyang kapatid ay wala ring magawa. Siya mismo ang bumoto para matanggal ang kanyang kapatid, para protektahan ang kanyang sarili. Sa huli, natanggal ang kapatid niya dahil sa lahat ng boto. Ngayong gabi, umakyat siya sa entablado at inamin na isa nga siyang lobo. Malapit na ang dulo ng laro ng werewolf, pero kahit matagpuan ang tunay na lobo, hindi pa rin masaya ang mga tao. Pagod na sila sa pagharap sa panlilinlang at panganib ng mga tao.
Kahit medyo makasarili ang kapatid niya, isa talaga siyang magaling na lobo. Guminhawa ang lahat at sana matapos na agad ang larong ito. Pagkatapos ng pulong, gustong itanong ni ate kung bakit sinabi ni Ate Auda na si Moti makasarili. Hindi ipinagtanggol ni Moti ang kuya at ang ate na lobo. Talagang naglaro siya ng makasarili, umaasa sa suporta ng samahan ng mga kapatid na babae. Ang kanyang mahusay na pananalita at madaling lapitan na personalidad para pumunta. Ngayong araw, naramdaman ni ate na si Ate Auda biglang tanggalin si Mo Chao ngayong gabi, napakakakaiba. Kaninang umaga, sinabi ni Ate Auda na huwag bumoto kay Mo Chao. Hindi ko akalain na sa gabi ay magbabago. Ngayon si Ate Aujia na ang huling lobo. Kaya kailangan niyang harapin mag-isa ang pagkubkob ng 6 na mabubuting tao. Sinabi ng host sa kanya na ito na ang huling saksak ng lobo ngayong gabi. Una, ang babaeng maitim ang buhok na may anteng-anteng. Ang gumagawa ng gawaing nangangailangan ng lakas ni Kuya Sombrero. Kung may nagdududa na si ate ang huling lobo, lalo siyang dapat panatilihin. Kaya si Lola o si Cheese na lang ang pwedeng tanggalin. Iniisip ni Ate Gia na ang pag-alis sa matandang babae ay makakaalis ng hinala sa kanya. Dahil si Ate Augia ay sumali na sa alyansa ng kapatiran. Sinabi ng host kay Ate Augia na pag-isipan ng mabuti at isulat ang pangalan ng biktima sa papel. Pagkaupo pa lang ni Kuya Sombrero, tinuro na niya si Ate Augia. Dahil natuklasan niya pagkatapos ng pagpupulong. Galit na galit si Ate Augia kay Mo Chao, marahil dahil naramdaman niyang hindi lumaban si Mo Chao. Sa huli, naramdaman ng babaeng itim ang buhok na ang nakatatandang kapatid ay isang lobo. Sa huli, dahil palaging nag-iisa ang ate. Sa pagkakataong ito, ang pagpasok ng ate ay nagpapatunay na hindi pinili ni Ate Aura na alisin siya. Ang ate ang unang naghinala na si Ate Aura ay lobo. Naramdaman ng ate na sa pagpupulong kagabi. Kakaiba ang treto ni Ate Aura sa kanyang kapatid. Hindi pa rin pumapasok si Cheese at ang matandang babae. Sa huli, ang nagbukas ng pinto at pumasok ay si Cheese. Pinili ni Ate Augia na alisin ang matandang babae. Ang matandang babae ay isang mabuting tao na hindi kailanman naghinala ng mariin sa kahit sino. Napansin din ng matanda ang ekspresyon ni Ate Augia. Ang pagsumbong niya kagabi ay magiging ebidensya para tanggalin ng mga mabubuting tao si Ate Augia ngayong gabi. Ang pagkatao ng matanda ay walang awang ibinagsak sa lupa ng host. Si Ate Ka at si Kuya Monon ay desididong tanggalin si Ate Aura. Iminungkahi ni Ate Aura na tanggalin nilang dalawa si Ate Ka, dahil si Ate Ka ay lumaban ng mag-isa hanggang sa finals. At isa siyang veteranong manlalaro na 2 beses nang nagwagi sa survival game. Kaya posibleng ang ate ang pinakatagong lobo. Nararamdaman din ni Cheese na lobo si Ate Aura. Nagpapanggap lang siyang samasang ayon sa harap ni Ate Aura. Ang pinakamahalagang punto pa rin ay noong pagpupulong kagabi. Ang pagbabago ng ugali ni Ate Auda kay Moichu ang nagturo sa kanya. Sa sandaling ito, isang helicopter ang bumagsak mula sa langit. Aalis ang lahat sa kastilyo gamit ang helicopter ngayon. Ang lokasyon ng huling misyon ay sa ibabaw ng bangin. Sa dagat ay may isang barko ng mga taong lobo. Kailangan nilang sumakay sa barkong iyon sa loob ng 60 minuto. Mananalo ng $30,000 pagkatapos sumakay sa barko. Sa daan, kailangan nilang harapin ang iba't ibang misyon. Kung tama ang sagot, makakakuha sila ng bandila pagkatapos ng 3 segundong countdown. Magsimula na kayo, magdaan kayo sa liko-likong daan sa bundok. Ang makahanap ng bandila sa kulungan ay makakatanggap ng $5,000. Karamihan sa mga kulungan ay mga decoy, kaya kailangan nilang magplano ng maayos. Kung hindi sila makasakay sa barko at sumakay, mawawalan ng saysay ang lahat ng pagsisikap nila. Hinihila ng lalaking may sombrero ang kulungan mula sa lupa. Natagpuan na ng tubig ang sisidlan ng bandila. Matagumpay ang pangalawang misyon. Ipinapakita na nasa tabi ng bato ang bandila. Ang mga pagod na babae ay patuloy na sumusulong. Tama si Ate Au nang hindi niya inalis si Kuya Sombrero. Ang paglalaro ng pisikal na laro ay nangangailangan ng isang lalaki. Gayunpaman, hindi nila naiintindihan ang kahulugan ng tanong. Si Kuya Sombrero at ang babaeng maitim ang buhok ay agad na sinubukang hanapin ang sisidlan ng bandila. Natagpuan ni Kuya Sombrero ang sisidlan ng bandila sa isang tumpok nang lumot sa dagat. Gayunpaman, ang sisidlan ng bandila ay nakakandado gamit ang isang padlock na may 4th na numero. Natuklasan ni ate na naka-leather jacket na may hawak na mapa ang password sa starting point. Si kuya na nakakap ay agad-agad na bumalik sa starting point. Nakakapagod maging nag-iisang lalaki sa grupo. Ngayon kailangan nilang gumamit ng lubid para makababa sa bangin.
Kahit siguradong sisiguruhin ng programa ang kaligtasan nila. Pero nakakatakot din tumingin pababa mula sa mataas na bangin. Nauna si Kuya na nakakap, sumunod si Cheese na matagumpay ring nakababa. Ang pinakamatatakotin sa taas ay si ate na naka-leather jacket. Pinapalakas siya ng 3 tao sa ibaba. Ligtas na nakarating si ate na naka-jacket na leather nang walang panganib. Ang huling bandila ay kailangang pumasok sa kuweba. Sa kahabaan ng lubid, ang ilang kababaihan ay natatakot na maubusan ng oras kaya gusto nilang sumakay ng direkta sa barko. Si Kuya na nakasombrero ay tumulong ulit kasama si ate para hanapin ang bandila na nagkakahalaga ng $5,000. Natagpuan nilang dalawa ang huling bandila sa pag-ahon sa agos ng tubig. Pagkatapos, sumakay ang lahat sa bangkang goma. Pumunta sila patungo sa barkong werewolf. Tinulungan ng mga tauhan sa barko ang lahat na makasakay. Matagumpay na naitaas ang 3 bandila. Pinaalalahanan sila ng host na magmadali. Ang silid ng kapitan ay kulang na lang ng 1 minuto. Sumubok ka pa, Ginoong Sombrero. Sa wakas, nanalo sila ng $50,000. Mayroon na ngayong $200,000 sa premyo. Pauwi na, nagkasabay ng sasakyan si Ate Jacket at si Ginoong Sombrero. Sinubukan ni Ate Jacket na kumbinsihin si Ginoong Sombrero. Naiboto siya. Tinanong naman siya ni Ginoong Sombrero kung isa ba siyang lobo. Hindi. Nagkunwari si Ate Jacket na nasaktan, umaasa, na maniniwala si Ginoong Sombrero na hindi siya lobo. Matagumpay na naitanim ni Ate Jacket ang binhi ng pagdududa sa puso ni Ginoong Sombrero. Ang huling laban ng werewolf ang magdedesisyon kung sino ang mananalo sa pagitan ni ate. At sinabi ni Ate Augia na gusto raw ni Kuya Sombrero na tanggalin si ate. Pero ang totoo, si Ate Augia ang nag-udyok. Kaya sinabi ni Kuya sa sasakyan, kaya naman si ate, bilang isang veterano, sinabi niya na sa 5 tao sa finals, 3 lang ang kailangan para matanggal si Ate Gia. Pero kung si Ate Augia, si ate, at ang babaeng itim ang buhok ay tanggalin si Kuya Sombrero muna. Tapos magbukas ng isa pang pagpupulong, mas malaking pera ang mapupunta sa mananalo sa laro. Kaya yung babaeng naka-leather jacket, tumakbo para magbalita kay lalaking naka-sombrero. Sinabi niya na gusto siyang alisin ni ate. Ang lalaking naka-sombrero, natahimik na lang. Opisyal nang nagsimula ang final round ng werewolf. Gusto nang alisin ni Cheese si leather jacket para tapusin na ang laro, pero desidido si Sombrero na kampihan si Cheese. Nag-anunsyo ang host na magsisimula na ang meeting. Si lalaking nakasombrero ang unang bumanggit kay leather jacket. Nakita ng lahat na sinubukan ni leather jacket na protektahan ang kanyang kapatid kagabi, pero hindi siya nagtagumpay kaya nagalit siya sa kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni leather jacket na sumali lang siya sa kalagitnaan. Kailangan sigurong humanap ng maliit na grupo para bumuo ng alyansa. Ang dahilan kung bakit pinagtatanggol niya si Moichu ay para ilabas ang natitirang lobo. Iniisip ng babaeng maitim ang buhok na ang panganay na kapatid ay lobo. Dahil 2 araw bago nangyari ang insidente, ang babaeng maitim. Ang buhok ay napansin na ang panganay na kapatid at ang kuya ay madalas magkasama at nag-uusap ng sarilinan. Agad namang sumagot ang panganay na kapatid na kasama niya ang kanyang mga kaibigan para maprotektahan. Dahil maraming miyembro ang kanyang mga kaibigan. Narinig ng panganay na kapatid mula kay Ate Aura na gusto siyang tanggalin ni Anmo noong nasa sasakyan sila. Kaya sinabi niya kay ate na leather jacket na gusto niyang tanggalin si kuya na may sombrero. Ang galing talaga ni ate na leather jacket, nagpakalat ng maling balita sa magkabilang panig. Malinaw na sa loob ng sasakyan, kinumbinsi ni ate na leather jacket si kuya na may sombrero. Para tanggalin si ate. Ngayon napagtanto ni ate na naisahan siya ni ate na leather jacket. Nagbigay si ate ng madamdaming pahayag para patunayan sa lahat na mabuti siyang tao. Sa huli, pagkatapos ng talakayan, bumoto si ate na leather jacket at yung babaeng maitim ang buhok para tanggalin si ate. Isang boto na lang, matatanggal na si ate. Bumoto si ate para kay ate na leather jacket. Hinala ni ate na posibleng kinuntsaba na si ate na leather jacket, kaya siguro todo protekta siya kay Moat. Sa pagpupulong kagabi, nagkamali si Chris sa unang pagkakataon. At ito rin ang pinakamalaking pagkakamali simula nang magsimula ang werewolf game. Ang desisyon niya ay 50% na may kinalaman sa sinabi ni Anmo noon. Sabi ni Anmo noon, hindi na mahalaga ang boto niya. Sa huli, inimbita si Ate Ka sa Truth Podium. Inamin niyang isa siyang loyalist, pero hindi pa tapos ang laro. Ang 4 na natitira ay maaaring pumili na tapusin ang laro, o patuloy na mag-eliminate, dahil si kuya na may sombrero, walang pinagkakatiwalaan maliban kay Cheese. Akala ng babaeng maitim ang buhok,
Lahat sila ay mababait. Pero paano mangyayari yun kung lahat sila ay mababait? Sino ang gumawa ng paraan para ma-eliminate ang matandang babae noong gabi? Na-eliminate si Mitiu dahil hindi lobo si ate. Kaya sigurado si Christine na si ate na naka-jacket ang lobo. Sabi ng host, kung tatapusin nila, ang laro ay ngayon na at lahat sila ay mabubuting tao. 4 na tao ang maghahati-hati sa $200,000, pero kung may lobo sa kanila, ang lobo ang kukuha ng lahat ng premyo. May 2 bag sa loob ng kahon, ang isa ay may nakasulat na tapos na ang laro, ang isa naman ay nakasulat na ipagpatuloy ang pag-aalis. Tanging kung lahat sila ay sumang-ayon na tapusin, o 2 manlalaro na lang ang natitira, matatapos ang laro. Ngayon, kunin ng lahat ang kanilang kahon at kunin ang sobra, na naaayon. Kokolektahin ng host ang 10 mula sa bawat sobra, tapos ihahagis ang sobra sa apoy. Kung tapusin ang laro, sisiklab ang apoy na kulay berde. Pero kapag lumitaw ang pulang apoy, kailangan nilang ipagpatuloy ang laro ng pag-aalis ng bag ni Ate Leather. Dahil ang host ang naghagis, lumabas ang berdeng apoy. Pinili ni Ate Leather na tapusin ang laro ng bag ni Chris na naglabas ng pulang apoy. Akala niya may natitira pang lobo. Hindi rin naniniwala si Kuya Sombrero na tuluyan nang naalis ang lobo. Sabi ni Ateng Itim ang buhok, umalis na si Lola sa laro noong gabi. Si Mitiu ang inalis. Lobo lang ang may kayang gumawa noon. Kapatid, pinatunayan mo lang na mabuti ka. Kaya sa kanila, may lobo pa rin. Ngayon, kailangan nilang isulat ang pangalan ng taong gusto nilang tanggalin. Si Ate Aura, kailangan niyang bumoto agad para sa isang tao. Pakiramdam niya, siguradong aalis na siya sa laro. Si Chris at si Kuya Sombrero, bumoto kay Ate Aura. Ang babaeng itim ang buhok, hawak na naman ang kapalaran ng laro. Ang huling lobo, si Ate Aura, natanggal. Inamin din niya na siya nga ang lobo. Parang hindi patas ang apoy na ito ng katotohanan para sa mga lobo. Ngayon, ang mga mabubuting tao ay maaaring pumili na tapusin ang laro. Kung mayroon pang lobo, matagal nang inalis ng mga lobo ang mga mabubuting tao. 3 tao ang kumuha ng bag mula sa kahon. Pinili ng babaeng itim ang buhok na tapusin ang laro, ngunit pula ang apoy ni Cheese. Akala niya mayroon pang lobo. Pula rin ang apoy ni Mr. Hat. Naghahanda si Mr. Hat na alisin ang babaeng itim ang buhok. Hindi mahalaga ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mahalaga ay matatapos na ang laro. Nang 2 na lang ang natira, ibinoto ni Mr. Hat ang babaeng itim ang buhok. Ibinoto ng babaeng itim ang buhok si Cheese. Ibinoto ni Cheese si Mr. Hat. Nagduda si Kuya Sombrero sa buhay. Hindi niya akalain na sa huling laban, itatraidor siya ng taong pinagkakatiwalaan niya. Dahil tabla ang resulta, kailangan nilang bumoto ulit. Ang dahilan kung bakit bumoto si Cheese kay Kuya Sombrero ay dahil sinabi niya na iboboto niya si Ate Jacket kanina. Pero bigla siyang nagbago ng isip at ibinoto si Ate Panganay sa round table. Kaya hindi maiwasan ni Cheese na maghinala na lobo si Kuya Sombrero. Ang totoo, niloko lang si Kuya Sombrero ni Ate Jacket. Muling isinusulat ng lahat ang mga pangalang nakakasakit. Si Kuya na may sombrero, bumoto pa rin sa babaeng itim ang buhok. Para patunayan ang katapatan kay Cheese, hindi rin binago ng babaeng itim ang buhok ang boto niya. Nasa kamay ulit ni Cheese ang desisyon. Ang dahilan niya ay hindi niya kayang hayaang ang kaibigan niya na masaktan ng 2 beses, kaya bumoto siya sa babaeng itim ang buhok. Kawawang babaeng itim ang buhok, nagtiyaga hanggang ngayon, pero pinalampas ang $200,000. Hindi inakala ng babaeng itim ang buhok na magiging ganito ang kalalabasan. Hindi niya akalaing magkakaroon ng ganitong pagbaliktad. Umaasa siya na magsisisi sila. Dapat sana, silang 3 ay nanalo at naghati sa premyo. Pero sa huli, gusto ng 2 na mas malaki ang matanggap.